Si Daryl ay isang mahinang nilalang na ang tatay ay umalis upang bumili ng gatas ngunit hindi na bumalik, kaya siya ay pinalaki sa Demon Army. Ngunit isang araw, pinalayas siya ng bagong demonyong general, kaya napilitan siyang manatili sa isang nayon ng tao kung saan iniligtas niya ang isang babae, at nauwi sa pag-unlock ng kanyang mga kakayahan sa S-rank para maging pinakamalakas na tao na nabubuhay. Nagsimula ang aming kwento kay Daryl na isang 34 na anyos na sundalo at tapat na naglilingkod sa hukbo ng Demon King, mula nang siya ay kinuha bilang isang inabandonang sanggol at pinalaki ng isa sa 4 na dakilang general ng demonyo, si Gran Baza. Sa kabila ng kanyang mahabang panahon ng tapat na paglilingkod, siya ay nanatili sa pinakamababang ranggo sa hukbo dahil wala siyang kakayahang gumamit ng anumang mahika. Mula sa simula ng panahon, ang mga demonyo at mga tao ay palaging nakikipaglaban sa mga digmaan laban sa isa't isa. Ang pagkakaiba lang ng dalawa ay ang mga demonyo ay maaaring gumamit ng mahika at ang mga tao ay hindi. Dahil sa walang anumang mahiwagang kapangyarihan, si Daryl ay minamaliit ng ibang mga general bilang isang kahihiyan mula pa noong una. Matapos magretiro ang nag-alaga sa kanya na si Gran Baza, kinuha ng kanyang anak na si Bas Baza ang kanyang posisyon. Sa pinakaunang araw bilang isa sa 4 na general ng demonyo, pinaalis ni Bas Baza si Daryl mula sa kanyang posisyon at pinalayas siya sa palasyo na walang bahay na mauuwian. Si Daryl ay gumagala ng walang patutunguhan sa kakahuyan sa loob ng maraming araw na may kaunting pagkain at kaunting tulog, sa pag-asang magsimula ng bagong buhay. Isang umaga, nakita niya ang isang babaeng hinahabol ng isang halimaw na unggoy. Dahil sa likas niyang instinct bilang isang sundalo, ipagtanggol niya ang babae sa atake nito. Dahil walang mahiwagang kasanayan na gagamitin, sinubukan niyang gamitin ang kanyang malupit na lakas para pigilan ang halimaw, ngunit bumagsak siya sa lupa sa kalagitnaan ng laban dahil sa kanyang nanghihina at nagugutom na katawan. Sinuntok siya ng halimaw, at pinalipad siya sa ere. Napansin ni Daryl ang isang punyal sa bumagsak na likod ng babae. Kahit na itinuturing na bawal na gumamit ng sandata ng tao ang isang Demon King Army soldier, hinawakan niya ito at inatake ang halimaw sa dibdib nito, na kinopya ang mga galaw ng isang taong bayani na nakita niya noon. Nang makita ang halimaw na umatake sa kanya na natalo, pinasalamatan ng babae si Daryl sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sinubukan ni Daryl na umalis, ngunit hinawakan niya ang likod ng kanyang balabal, at tumanggi siyang bumitaw hanggang sa pumayag siyang pumunta sa kanyang nayon. Nais siyang pasalamatan ng babae ng maayos sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanya sa kanilang bahay at paghahain sa kanya ng pagkain. Natukso sa alok ng masarap na mainit na pagkain, pumayag si Daryl na sumama sa kanya. Nang makarating sila sa bahay niya sa Luke Village, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Malika. Pinakilala pa niya ang kanyang ina at ama, si Envel, ang mayor ng nayon. Nagpasya si Daryl na maging maingat sa kanilang harapan dahil sasalakayin siya ng mga ito kapag natuklasan nilang siya ay isang demonyo. Ipinaliwanag niya na gumala siya sa kagubatan dahil kinuha ng anak ng dati niyang amo ang negosyo at pinaalis siya, kaya napilitan siyang umalis agad sa tinutuloyan niya na ibinigay ng kumpanya. Nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay, iginiit ni Malika at ng kanyang mga magulang na manatili siya sa kanilang bahay, alam nilang wala na siyang ibang mapupuntahan at walang ibang nagmamalasakit sa kanya, at tinatanggap ni Daryl ang kanilang alok. Kinabukasan, tinalakay ng ama ni Daryl at Malika ang mga trabaho habang nagkakape. Bilang guildmaster ng nayon imumungkahi ni Envel kay Daryl na magparehistro sa guild, at maging isang adventurer na ang trabaho ay kumpletuhin ang mga quest na hiniling ng mga lokal, mula sa pagkolekta ng mga halamang gamot hanggang sa pagtalo sa mga halimaw. Naniniwala siyang perpekto siya para sa trabaho kung isasaalang-alang ang kanyang pangangatawan. Ibinigay niya sa kanya ang form ng pagpaparehistro ng guild na nagpapanik kay Daryl dahil isang tao lang ang matagumpay na makakakumpleto ng ritual sa form. Kung susubukan niya, mabibigo siya at mabubunyag na siya ay isang demonyo. Sinubukan niyang gumawa ng mga dahilan at tumakas, ngunit nagpasya si Malika na tulungan siya sa pamamagitan ng pilit na pagtusok ng kanyang daliri at paglalagay ng isang patak ng kanyang dugo sa form. Sa sobrang pagkabigla ni Daryl, matagumpay niyang naisagawa ang ritual at nerehistro sa guild. Natuklasan niya na siya ay isang tao sa lahat ng panahon at pinalaki lamang ng demonyong Gran Baza at Demon Society. Kinabukasan, binigyan siya ni Envel ng unang lecture tungkol sa pagiging isang adventurer.
Tinuruan niya muna siya tungkol sa aura, at ito ay isang bagay na meron ang lahat ng tao, na magagamit nila sa pamamagitan ng paglalagay nito sa kanilang mga sandata upang lumaban. Ang pinakamahusay na pagpipilian ng armas para sa isang adventurer ay depende sa kanilang aura, na maaaring may apat na uri, sting, protect, at hate. Kumuha muna ng espada si Daryl na susubok sa kanyang slash ability. Binigyan siya ni Invil ng isang malaking tuod ng puno upang atakihin, na sinasabing ang pag-slash sa kahoy kahit kalahati ay isang magandang indikasyon ng pagkakaroon ng slash ability. Sa kabila ng hindi alam kung paano gumamit ng espada, inilagay ni Daryl ang kanyang aura dito at gumawa ng isang malaking galaw ng pag-slash. Ang kahoy ay malinis na pinutol sa kalahati, na ikinagulat ni Malika at ng kanyang ama. Susunod, pinupuntirya niya ang isang mansanas na may simpleng bow at arrow upang subukan ang kanyang sting ability. Tinamaan niya ang mansanas ng napakalakas, dahilan para lumipad ito ng malayo at nagdulot ng pinsala sa isang lugar. Pagkatapos nito, pinatamaan sa kanya ng martilyo ang isang malaking bato, na naging sanhi ng pagkadurog nito. Sa wakas, kailangan niyang harangan ang isang pag-atake mula kay Invil gamit ang isang higanteng bakal na martilyo na may maliit na kalasag na gawa sa kahoy, upang subukan ang kanyang kakayahan sa pagprotekta. Sa kabila ng kanyang pinakamalakas na pag-atake, matagumpay itong hineranggan ni Daryl at pinalipad ang ama ni Malika. Ang mga resultang ito ay nagpapatunay na si Daryl ay may perpektong aura para sa lahat ng apat na uri, isang bagay na hindi pa naririnig ni Invil. Pinayuhan siya ni Invil na mag-apply sa Central Guild, ang nangungunang organisasyon para sa sinumang naghahangad na maging adventurer. Ang kanyang mga kakayahan ay higit pa sa sapat upang makapasok siya, at susulat din siya sa kanya ng isang liham ng rekomendasyon. Gayunpaman, nakita ni Daryl ang mga luha ni Malika at hiniling na manatili sa nayon. Di nagtagal, ipinakilala ni Invil si Daryl bilang isang bagong adventurer sa mga taga-nayon. Masaya siyang tinatanggap ng lahat, maliban sa isang binatilyong may berdeng buhok na ikinahihiya si Daryl sa pagiging matandang uhugin. Ang binatilyo ay si Gasheta, ang tanging kasalukuyang adventurer ng nayon. Tinanong siya ni Gasheta kung ano ang kanyang ranggo, at nang ihayag ni Daryl na siya ay isang E-rank, pinagtatawanan siya ni Gasheta at ipinagmalaki na siya ay isang D-rank, na sinasabing huwag siyang hadlangan. Humingi ng paumanhin si Invil para sa walang modo na pag-uugali ni Gasheta, at ibinigay sa kanya ang kanyang unang assignment, pagkolekta ng isang bungkos ng mga halamang gamot upang makumplito ang isang tumpok ng mga quest na tinanggihan ni Gasheta. Tinanggap ito ni Daryl, at binabalaan siya ni Invil na mag-ingat habang hinahanap ang mga halamang ito, dahil maraming nakakita ng isang halimaw sa paligid ng kakahuyan. Tinanggap ni Gasheta na gawin ang quest na ito 6 na buwan na ang nakakaraan, ngunit hindi siya naging matagumpay dito hanggang ngayon. Nang ipakita niya kay Daryl ang larawan, napagtanto ni na Daryl at Malika na ang halimaw ay ang kanyang tinalo nung iniligtas niya si Malika. Sa pamamagitan nito, natapos ni Daryl ang kanyang unang pagtatalaga sa guild nang hindi man lang ito alam. Kinabukasan, sina Gasheta at Daryl ay pumunta sa mga pakikipagsapalaran kasama ang guildmaster. Pinagpapasalamat ng guildmaster si Gasheta kay Daryl sa pagtalo sa halimaw na unggoy para sa kanya. Napahiya at nadidismaya dahil nasapawan siya ng isang E-rank adventurer, kinuha ni Gasheta ang isang quest mula sa master's desk sa kabila ng kanyang mga protesta at tumakbo ito upang kumpletuhin. Pumunta si Daryl sa kakahuyan kasama si Malika sa kanyang tabi upang ipakita sa kanya ang paligid at gabayan siya. Napansin ni Daryl na tila komportable itong gumalaw sa kagubatan, naglalakad sa matitinik na mga palumpong at umaakyat sa maiikling bangin. Ibinahagi ni Malika na gusto rin niyang maging isang adventurer, at nasa kakahuyan siya noong araw na iniligtas siya ni Daryl dahil ang isang matandang babae sa nayon ay may sakit, ngunit tumanggi si Gasheta na pumunta at mangolekta ng mga halamang gamot. Kapag naabot nila ang tuktok ng isang bangin para sa mga halamang gamot, nagsimula silang maghanap ng kanilang unang halamang gamot, at kinalekta ang mga ito. Habang naghahanap din ng makakain, napansin ni Malika ang mga truck ng USA at nagpas siyang huliin ito para sa hapunan. Nasundan nila ang isang USA pababa, ngunit ang mga mata nito ay nagiging isang nakakatakot na pula. Ang halimaw na USA ay tumalon ng napakataas at lumampas sa kanila upang labanan ang isa pang higanteng halimaw na gagamba. Tuwang-tuwang inilabas ni Malika ang kanyang punyal at tumakbo patungo sa kanila upang subukang tapusin silang dalawa. Salamat kay Daryl, nahuli nila ang parehong mga halimaw at ibinalik sila sa nayon.
Tumakbo si Gasheta na umiiyak na parang sanggol dahil nanakaw na naman ang kanyang spotlight. Lumipas ang mga araw, at maayos na naka-adjust si Daryl ng kanyang buhay sa nayon. Ang problema lang ay ang hindi pagpayag ni Gasheta na makipagtulungan kay Daryl. Isang araw, dumating si Daryl sa opisina upang makitang stress si Invil. Ipinaliwanag niya na ang isang urgent quest tungkol sa isang lubhang mapanganib na Blade Snake Monster sa kanilang nayon ay inilabas. Dahil ito ay napakalakas, ang pangangaso ay limitado sa mga C-rankers at mas mataas pa, ngunit wala sila ng mga ta. Dahil dito, naibigay na ang quest sa kalapit na Towns Guild, na nagpadala na ng mga adventurer nito para palibutan ito. Nakita ni Gasheta ang quest nang siya ay nasa opisina ng guild at mabilis na umalis, dahilan para mag-alala ang guildmaster na susubukan niyang tugisin ito mismo at makagambala sa mga plano ng ibang guild. Ang ganitong insidente ay maaaring magdulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang guild, at mananagot ang guildmaster. Nagboluntaryo si Daryl na pumunta at ibalik si Gasheta ng ligtas. Binibigyan siya ni Malika ng mga gamot na ginawa niya mula sa mga halamang gamot na kanilang nakolekta bago siya umalis. Pumunta si Daryl sa lugar kung saan nakita ang Blade Snake Monster. Nagulat siya nang makita ang isang malaking trail na iniwan ng halimaw, at nagtataka kung nasaan ang mga adventurer ng ibang guild. Nakita niya si Gasheta na sumisigaw at tumatakbo papunta sa kanya kasama ang halimaw na sumusunod sa kanya. Pinipigilan ni Daryl ang kanyang sarili na matakot at naghanda upang labanan ang higanteng ahas, ngunit hindi siya pinansin nito at patuloy na sinusundan si Gasheta. Sinubukan ni Gasheta na atakihin ito gamit ang isang arrow, ngunit ang arrow ay tumalbog lamang sa matigas nitong kaliskis. Inaatake ito ni Daryl mula sa likuran ngunit napakababaw ng sugat na nagawa niya. Sinubukan ng halimaw na hagupitan ang buntot nito kay Daryl, at sinubukan niyang harangan ito ng kanyang espada, na naging sanhi ng pagkabali nito. Kinuha ni Daryl ang isa sa mga matutulis na piraso, at ginamit ang parehong sting at hit na kakayahan upang ihagis ang piraso sa bibig ng halimaw at pumutok sa loob nito. Gumagana ito, at ang higanteng ahas na halimaw ay nasawi sa kanyang paanan. Pagkatapos nito, inilapat ni Daryl ang anti-venom na ibinigay ni Malika sa sugat ni Gasheta, at binuhusan ng isang herbang iba pa niyang sugat upang pigilan ang pagdurugo. Pagkatapos, bumalik sila sa nayon. Kinabukasan, pumunta si Gasheta sa kanilang bahay at binati si Daryl bilang kinakapatid, sinabi na utang niya ang kanyang buhay sa kanya, at nais na magtrabaho sa ilalim niya pagkatapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Samantala, sa Demon King's Palace, bumalik ang isa sa apat na heneral matapos piliting tumakas sa isang labanan laban sa isang makapangyarihang partido ng bayani. Sinisisi ng babae ang kanyang pagkatalo sa bagong assistant ng apat na heneral dahil hindi nito na-scout ng maayos ang kaaway, at nabigong iulat na may bagong spear hero na sumali sa partido ng kalaban. Agad siyang pinaalis ni Basbaza, na naging dahilan upang siya ang ika-4 or ika-5 assistant na tinanggal mula nang matanggal sa trabaho si Daryl. Ang isa sa mga heneral, si Dorothy, ay nagmumungkahi na muling italaga si Daryl, na nagsasabing palagi niyang ginagawa ang kanyang mga gawain ng perpekto, bihasa sa diskarte, at pinangangalagaan din ang kanilang kalusugan. Si Basbaze, gayunpaman, ay labis na napupuot sa kanya kaya kumukulo ang kanyang dugo at tumangging isaalang-alang ang opsyong iyon. Isang gabi, tinanong ni Daryl ang alkalde kung bakit ang nayon ay maraming walang laman na bahay. Ipinaliwanag ng alkalde na sa kabila ng nayon, mayroong isang mithril mine, isang napakahalagang metal na may mga mahiwagang katangian. Ginagamit ito ng mga tao para gumawa ng mga armas na may mataas na kalidad na may walang kapantay na pagganap, habang ginagamit naman ito ng mga demonyo para gumawa ng mahiwagang kagamitan. Ito ay humantong sa mga pagtatalo sa pagitan ng mga tao at mga demonyo para sa kontrol sa minahan. Dahil ang Look Village ay isang karaniwang hinto ng ruta ng kalakalan ng Mithril, umunlad ito bilang isang lodging village. Sa kasamaang palad, noong bata pa ang alkalde, ganap na nakontrol ng mga demonyo ang minahan, na naging dahilan upang maputol ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng bayan. Simula noon, ang Look Village ay unti-unting bumabagsak hanggang sa hindi na makabawi. Nagpasya si Daryl na pumuslit sa minahan ng Mithril kinabukasan. Dahil siya ang namamahala sa minahan bilang bahagi ng kanyang mga tungkulin bilang assistant ng mga heneral ng hukbo noon, kilala siya ng mga manggagawa doon. Umaasa siya na maaari siyang makipag-ayos sa kahit isa sa kanila upang makakuha ng ilang mithril na ibabalik sa Look Village upang makatulong sa pag-unlad nito.
Naglagay siya ng isang walang laman na crate sa ibabaw ng kanyang ulo at lumakad sa gate, nakitang kakaiba na walang seguridad na nagbabantay. Mabilis niyang napagtanto na walang mga sundalo sa minahan, nagtataka kung sino ang inilagay na namamahala sa minahan mula nang siya ay tinanggal. Naglalakad siya sa baras ng minahan, sumisigaw para sa sino mang naruroon na magpakita ng kanilang sarili. Isang grupo ng maliliit na nilalang na may malalapad na mukha, at nag-iilaw na mga tampok ng mukha na tinatawag na knockers ay lumabas mula sa kadiliman. Agad nilang nakilala si Daryl at tuwang-tuwa silang binati ito, at siya ay kumaway pabalik na parehong masigasig. Niyakap siya ng mga ito at pumili para tumanggap ng mga tapik mula sa kanya ng paisa-isa, na sinasabing si Daryl ang pinakamahusay na amo na mayroon sila. Sinabi nila sa kanya na kailangan nilang mag-supply ng 4 na beses na mas maraming mithril kaysa dati sa ilalim ng mga utos ni Basbaza. Hindi sila tinatrato ng may paggalang ng bagong pamamahala, at ang mga sundalong dating itinalaga para sa kanilang seguridad ay inalis upang mabawasan ang mga gastos. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may pumasok na grupo ng mga demonyong sundalo sa minahan. Mabilis na nagtago si Daryl sa likod ng isang malaking bato. Sinisigawan ng bagong commander ang mga knockers dahil sa hindi pagbibigay ng sapat na mithril sa ibinigay na takdang panahon. Sa kabila ng kanilang pagmamakaawa, binyantaan at inuutusan niya silang ihanda ang materyal sa susunod na araw, or may mga kahihinatnin. Dahil sa inis, nagpa siya ang isa sa mga knockers na magrebelde at tinamaan ang ulo ng commander. Dahil sa galit, inutusan niya ang mga sundalo na tapusin silang lahat, alam na ang mga knockers ay walang laban sa mga sinanay na sundalo. Hinaranggan ni Daryl ang unang mahiwagang spell sa pamamagitan ng paghagis ng pala sa sundalo. Pagkatapos ay humarap siya sa kanila na may dalang espada, nakasuot ng maskara na gawa sa tela upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hiniling niya sa mga demonyo na umalis na sinasabing hindi niya sila tatapusin kung gagawin nila iyon. Ngunit kung magpapatuloy sila sa pag-atake, kailangan nilang harapin siya. Tinatawanan lang siya ng commander at inutusan ang kanyang mga sundalo na ipagpatuloy ang kanilang pag-atake. Ang ilan sa mga sundalo ay nagsimulang magsagawa ng spell, ngunit alam ni Daryl na kailangan nila ng sukdulang konsentrasyon upang ilunsad ang mga ito. Hanggat kaya niyang masira ang focus nila, magiging ayos lang siya. Gayunpaman, sinubukan ng isa sa mga knockers na salakayin ng isang sundalo na halos natapos na ang kanyang ritual. Iniisip ni Daryl na huli na para iligtas siya, ngunit sinipa siya pabalik ng sundalo. Nang makita ito, napagtanto ni Daryl na sila ay sinanay bilang mga marangal na sundalo tulad niya. Sinusubukan niyang umapela sa kanilang mga moral sa pamamagitan ng paghihimok sa kanila na huwag tapusin ang mga knockers dahil sila ay hindi nakikipaglaban ng mga sibilyan, at ang pagpaslang sa kanila ay gagawin silang mga masasamang nilalang, hindi mga sundalo. Mukhang gumagana ito hanggang sa salakayin ng komandante si Daryl at pinagbantaan ang mga sundalo sa pag-atake sa kanila, kung hindi nila ito gagawin susunugan niya sila. Ang mga sundalo ay naghahanda ng mga ritual ng iba't ibang elemento. Alam ni Daryl ang tagal ng ritual ng bawat elemento, na nagbibigay daan sa kanya upang ilunsad ang kanyang mga pag-atake upang ibagsak niya ang mga sundalo sa pataas na pagkakasunod-sunod ng mga tagal ng ritual. Ang commander ay galit na nagbato ng spell sa kanya, ngunit madali itong hinaranggan ni Daryl gamit ang kanyang espada at hinampes ang commander sa lupa gamit ang kanyang espada sa kanyang leeg. Desperado na iligtas ang sarili niyang buhay, nakiusap ang commander kay Daryl na iligtas siya dahil siya ay isang sibilyan. Ipinaliwanag niya na nakipagkasundo lang siya kay Lord Basbaza sa kanilang palasyo, pagkatapos ay ipinagkatiwala sa kanya ni Basbaza ang pamamahala sa minahan. Ang kagalang-galang na si Daryl ay inihampas ang kanyang espada, binigyan ang commander ng isang magandang gupit, at sinabi sa kanya na bumalik at magbitiw sa kanyang pwesto. Agad na sumang-ayon ang commander at tumakbo na kasama ang mga sundalo na sumusunod sa kanya. Ang mga knockers ay nagpapasalamat kay Daryl sa pagpapalaya sa kanila mula sa commander at ginawa siyang boss nila. Bumalik si Daryl sa nayon at nagulat sa alkalde na nabawi na niya ang kontrol sa minahan. Bilang kapalit, nakikiusap siya sa alkalde na tiyakin ang proteksyon para sa mga knockers. Kaya ang minahan ng mithril ay bumalik sa ilalim ng kontrol ng tao sa unang pagkakataon sa mga dekadang nagdaan. Ang mga knockers ay pinapayagang manatili doon bilang mga gabay dahil pamilyar sila sa buong layout ng minahan. Sa muling paglitaw ng pagmimina, bumuhos ang mga tao sa Luke Village, ibinalik ito sa dati nitong estado bilang isang mataong maunlad na bayan.
Ang hukbo ng Demon King ay patuloy na nahaharap sa mga problema dahil sa matinding maling pamamahala sa ilalim ng pamumuno ni Basbaza, at ang pagkawala ng kontrol sa minahan ay malaking abala sa kanila. Hinayla siya ng Demon King sa silid ng trono upang parusahan siya sa kanyang mga pagkakamali. Galit siya sa hindi makatwirang pagtaas ni Basbaze sa lingguhang kota para sa Mythal ng 4 na beses upang makagawa ng sandata na paulit-ulit na sinabi sa kanya ng hari na huwag gawin. Dahil dito, ang mga knockers ay labis na nagtrabaho at tumalikod sa mga demonyo, isang bagay na itinuturing ng hari na isang malaking pagkakamali. Iminumungkahi niya na ibalik si Daryl upang pamahalaan ang mga gawain tulad ng dati. Pinupuri ang ama ni Basbaze sa pagiging matalino upang panatilihing malapit ang mabubuting sundalo tulad ni Daryl. Ang pagkarinig sa pangalan ni Daryl ay nagpa-trigger ng husto kay Basbaze na naging dahilan upang siya ay mag-tantrum sa labas ng silid. Dahil sa naging maayos at matao na ang nayon, sinubukan ni Malika na hilingin kay Daryl na pakasalan siya ngunit naantala ito ng away ni Gasheta at Pitibeten, ang pinuno ng mga adventurer ng Campbelltown. Matapos malaman na ang Luke Village ay mayroon lamang 2 D-rank na adventurer, tinutuya ni Pitibeten ang kanilang mga kakayahan sa pagsasabing ang insidente sa minahan ng Mythal ay isang swerte lamang, na sinasabi sa kanila na gagawin din nila ang lahat ng gawaing nauugnay sa minahan. Si Daryl ay nagulat sa pamamagitan ng pagturo na ang pagpaslang sa higanteng ahas na halimaw ay ang quest ng mga adventurer sa Campbelltown, ngunit ito ay ganap na hinarap niya at ni Gasheta. Naiwang walang imak si Pitibeten at napilitang hayaan ang kanyang paghahabol sa minahan. Kinabukasan, nakipagkita si Bisfried, isang diplomat mula sa Central Guild, kay Daryl. Siya ay pinadala upang makipag-ayos sa mga knockers, ngunit sila ay masyadong pagod upang makipag-usap sa sino man maliban kay Daryl. Ipinaliwanag ni Daryl na sila ay nag-iingat dahil sila ay pinagsamantalahan ng hukbo ng demonyo, at hindi nagtitiwala sa mga tagalabas. Iniisip nila si Daryl bilang kanilang tagapagligtas mula sa mga demonyong nang-aapi sa kanila, na nagpapahintulot sa kanila na magtiwala sa kanya. Hiniling ni Bisfried kay Daryl na maging middleman sa pagitan ng mga knockers at ng guild sa panahon ng negosasyon, at tinanggap ito ni Daryl. Pagdating pa lang ni Daryl sa minahan, pinakiusapan niya agad ang mga knockers na makinig sa sasabihin ni Bisfried, at agad silang pumayag na makipagtulungan. Habang umaalis sa minahan, narinig ni Daryl ang isang anunsyo sa ngalan ng Demon King, na pinatawad ang mga knockers sa kanilang pagkakanulo at hinihimok silang bumalik at magtrabaho para sa mga demonyo. Nakilala ni Daryl ang boses at tumakbo para hanapin ito. Nang makita ito, ang announcer ay ang kanyang dating kaibigan mula sa Demon Army, si Rezat. Gumawa si Rezat ng isang mataas na pader ng rumaragasang tubig sa pagitan niya at ng adventurer, na humihiling sa kanya na umatras. Sinabihan siya ni Daryl na huminahon at ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Napagtantong si Daryl iyon, niyakap siya ni Rezat ang dati niyang kaibigan at sinabi sa kanya kung gaano siya nag-alala para sa kanya. Sinabi ni Daryl kay Rezat ang katotohanan na siya ay talagang tao. Bagamat nabigla, nangako si Rezat na ililihim ito. Sinasalamin ni Rezat ang damdamin ng lahat ng ibinahagi niya kung gaano kalubha ang lahat ng nangyayari sa mga demonyo, at mula ng pagsabihan ng Demon King si Basbaze mas naging malala pa siya. Si Rezat ay ipinadala dito ng Demon King upang makipagkasundo sa mga knockers at lutasin ang anumang mga hinaing. Ang pagpapanatili ng magandang relasyon sa mga demi-human tulad ng mga knockers ay mahalaga para sa tagumpay ng mga demonyo. Sinusubukan niyang kumbensihin si Daryl na bumalik, na sinasabing isa sa 4 na general, si Lady Dorohey, ang nagsusulong para sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, tinanggihan ni Daryl ang alok, sinabi na mayroon na siyang bagong buhay ngayon. Sinubukan ni Rezat na gamitin ang kanyang mahika para pilitin si Daryl na sumama sa kanya, ngunit ginamit ni Daryl ang kanyang mga bagong kasanayan na may aura para pigilan siya. Sinabi niyang may plano siya, at dinala ni Daryl si Rezat kay Bisfried at sinabi ang kanyang ideya. Iminumungkahi niya na dapat gamitin ng mga tao ang kanilang monopolyo sa Mythal upang ibenta ang ilan sa mga ito sa mga demonyo sa presyong 4 na beses na mas mataas kaysa sa halaga sa pamilihan. Itinuturo ng dalawa kung paano ang Mythal ay isang mahalagang mapagkukunan para sa parehong mga tao at mga demonyo, kaya ang mga demonyo ay tiyak na darating upang subukan at makuha muli ang minahan. Magreresulta ito sa isa pang labanan at hindi mabilang na kaguluhan. Sa halip, ang mga tao ay maaaring magbigay ng isang maliit na bahagi ng Mythal upang maiwasan ang isang marahas na resulta.
Tiniyak ni Rezet na ang mga demonyo ay lubhang nangangailangan ng mithril at handang magbayad ng mataas na halaga. Si Pitibetan, na nagbabantay, ay nagprotesta laban sa ideyang ito at inatake si Rezet gamit ang isang punyal na hinaharangan ni Daryl. Inutusan ni Bisfried si Pitibetan na huminto, na itinuro na siya ay kinuha lamang para sa seguridad at escort, at tinanggap ang ideya ni Daryl. Kinabukasan, inutusan ni Bisfried si Daryl na hanapin ang lumang mithril workshop at patakbuhin itong muli. Gayunpaman, pagdating niya doon, dumating na si Pitibetan kasama ang mga panday ng Campbelltown at inangkin ito. Ipinaliwanag ng alkalde na ang minahan ng mithril ay binabantayan noon ng Campbelltown, ngunit ngayong nabawi na ni Daryl ang kontrol dito, mas naninindigan si Pitibetan sa pagawaan. Isang matandang lalaki na nagngangalang Smith ang dumating sa nayon bilang isang dalubhasa sa mga mithril sa kahilingan ng Central Guild. Hiniling niya kay Daryl na hayaan siyang magtrabaho sa workshop ngunit nalaman niya na ang workshop ay nasa ilalim ng kontrol ng Campbelltown, at ang mas mataas na ranggo na adventurer ay hindi hinahayaang makinig sa kanya. Sinabihan ni Smith si Daryl na akayin na lang siya sa pagawaan at nangakong ipapakita ang kanyang walang humpay na negosasyon, ngunit nakiusap lang siya sa mayabang na si Pitibetan na hayaan siyang magtrabaho doon. Higit sa lahat ay pinaalis muna siya ni Pitibetan sa pagkakakapit ngunit pinapayagan din siyang magtrabaho sa isang sulok ng workshop, at tuwang-tuwa si Smith na magtrabaho muli sa mga mithril. Ang iba pang mga panday ay nagkakaproblema sa pag-forge ng mga metal, kaya ipinakita ni Smith ang tamang paraan upang gawin ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang malaking espada. Namangha si Daryl na napakadaling na-absorb ng kanyang aura dito, at naputol ang isang higanteng puno nang hindi nakakaramdam ng anumang paghihirap. Humihingi ng paumanhin si Pitibetan sa pagmamaliit niya kay Smith kanina at nakiusap sa kanya na pumasok sa trabaho sa workshop ngunit tumanggi siya dahil sa kanyang unang kawalang modo. Hiniling din niya kay Daryl na ibalik sa kanya ang broadsword, dahil hindi ito bagay para sa kanya. Nang maglaon, ibinahagi ni Smith na ang kanyang tunay na layunin ay gawin ang pinakadakilang sandata sa kanyang buhay para magamit ni Daryl sa kanyang perpektong aura sa lahat ng 4 na uri. Sa kanyang oras sa workshop, nagawa niyang makakuha ng ilan sa mithril, at ang kanyang assistant ay nag-set up ng isang maliit na lugar para makapagtrabaho sa kanyang bahay. Nagdala siya ng ethanol equipment, isang uri ng mahiwagang kagamitan na makukuha sa black market, gayunpaman, hindi niya ito magagamit dahil nangangailangan ito ng magical source. Tinawag ni Daryl si Rezet para ibigay ang kinakailangang magic source na isang beses lang pumayag na gawin ito dahil ito ang hiling ng kaibigan niyang si Daryl. Nang maglaon sa araw na iyon, sinabi ni Pitibetan kay Daryl na makipagtulungan sa bayan ng Campbell at labanan ng Central Guild na sinasabing pinapanatili nila ang karamihan sa mga kita mula sa minahan para sa kanilang sarili. Ipinangako niya na ang bayan ng Campbell ay magiging mas mabuting makikitungo sa Luke Village kung papayag siyang bumuo ng isang alyansa. Tumanggi si Daryl, at sinabing hindi niya kayang makipagtulungan sa isang taong nakasakit ng maraming tao na pinapahalagahan niya. Dahil sa galit, ibinato ni Pitibetan ang kanyang guwantes sa lupa at pinapulot ito kay Daryl bago siya imbitahan sa Village Square kinabukasan. Nang makauwi siya, nalaman ni Daryl na ganito ang paghamon ng mga lalaki sa isa't isa na magduel. Ipinaliwanag ng alkalde ang mga patakaran ng isang tunggalian. Nagpapatuloy ang tunggalian hanggang sa sumuko ang isa sa mga kalahok or hindi na makakalaban. Ang kalalabasan ng tunggalian ay malamang nagagamitin sa pagpapasya sa pagmamay-ari ng minahan. Kung ang isang tao ay nasawi sa isang tunggalian, ang pumaslang ay hindi kakasuhan ng krimen. Sa makatuwid, ginagamit ng mga tao ang mga tunggalian bilang isang pagkakataon upang tuparin ang personal na paghihiganti. Nag-aalala para sa buhay ni Daryl, pinayuhan siya ng lahat na umatras sa tunggalian, na nangangahulugan na ang bayan ng Campbell ay magkakaroon ng kontrol sa minahan. Iginiit ni Daryl na sasali siya, at tinuruan siya ni Smith na gumamit ng mithril weapon para sa tunggalian. Dumating ang susunod na umaga, at ang parehong mga kalaban ay nagkikita sa plaza. Si Pitibetan ay armado ng isang kalasag at talim na bahagyang gawa sa mithril, at si Daryl ay naglabas ng isang tila simple at maliit na purong mithril na punyal. Habang tinutuya siya ni Pitibetan tungkol sa kanyang sandata, inihagis ni Daryl ang isang malaking bato na napansin lang ni Pitibetan kapag ito ay sumabog malapit sa kanyang mukha. Tumakbo si Pitibetan para umatake, ngunit pinilit siya ni Daryl na paatrasan habang pinapahabol niya ang talim ng kanyang punyal.
Nakahanap si Pitibetan ng isang pagkakataon at sinubukang kumilos gamit ang kanyang talim, ngunit epektibong hinaranggan ito ni Daryl gamit ang punyal. Sinundan niya ito ng hampas sa kalasag ni Pitibetan, dahilan upang mahati ang kalasag sa dalawa. Nagbigay ng komentaryo si Smith sa laban at ipinaliwanag na ang ginawa niyang punyal ay tinatawag na Hermes dagger, at hindi ito ordinaryong armas. Dinisenyo niya ito para mabago ng aura ng may hawak ang hugis nito, at dahil may perpektong aura si Daryl, walang limitasyon sa mga anyo na maaari niyang gawin sa punyal. Pinutol ni Daryl ang talim ni Pitibetan, ngunit ibinigay sa kanya ng isa sa mga kasamahang adventurer ang mahabang mithril sword. Binago ni Daryl ang kanyang armas sa isang latigo at nabasag ang mahabang espada sa unang pag-atake ni Pitibetan, na minarkahan ang kanyang mabilis na tagumpay. Masyadong maraming pinsala ang nakuha ni Pitibetan sa puntong ito, at idineklara ng tapos na ang tunggalian. Tuwang-tuwa si Malika at niyakap si Daryl habang binabati siya. Nang maglaon, same time na humingi ng paumanhin si Bisfried mula sa Central Guild kay Daryl para sa insidente, at sinabing parurusahan ang bayan ng Campbell at ang guild nito. Tinanong ni Daryl kung maaari niyang piliin ang parusa, na humihiling na ang guild ay ayusin ang mga bahay na nasira dahil sa tunggalian. Kinikilala ang kanyang karangalan at talento, inaanyayahan ni Bisfried si Daryl na sumali sa Central Guild na narinig ni Malika. Sinabi ni Daryl na kakailanganin niya ng ilang oras upang pag-isipan ito. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Daryl sa sauna, pumasok si Malika at hiniling na kausapin siya. Sinabi ni Malika na dahil pupunta siya sa Central Guild, gusto niyang makasama siya ng mas maraming oras bago siya umalis. Hinihikayat niya itong gumawa ng mabuti, sinabi na alam niyang darating ang araw na ito dahil napakalakas niya. Pinasasalamatan niya ito para sa lahat ng gawaing ginawa niya upang gawing mas magandang lugar ang Look Village, at hindi pa siya nakaramdam ng saya simula nung dumating siya sa kanyang buhay. Tinitingnan ni Daryl ang ngiti ni Malika at iniisip na lagi niyang inuuna ang kaligayahan ng iba kaysa sa kanya. Sinabi ni Daryl sa kanya na nagpasya na siya na huwag kunin ang alok ng Central Guild, na sinasabing mahal niya ang kanilang nayon. Gamaan ang loob ni Malika sa narinig niya kaya napaiyak siya. Hinawakan ni Daryl ang kanyang mukha upang panasan ang kanyang mga luha at i-comfort siya, napagtanto na mayroon na siyang isa pang dahilan upang hindi umalis sa Look Village. Sa Demon King's Palace, binisita ni Basbaza ang kanyang ama na si Grand Baze habang nagsasanay siyang muli ng magic bilang isang paraan ng rehabilitasyon. Sinasabi niya na ang kaunting ehersisyo ay makakatulong sa kanya na mas mabilis na bumuti. Umupo sila para sa hapunan, at tinanong ni Grand Baze si Basbaze kung naaalala niya ang sinabi niya sa kanya nang magretiro siya sa kanyang posisyon bilang isa sa 4 na general. Naalala ni Basbaze na sinabi niya sa kanya na si Daryl ang pinakamalaking stroke ng swerte sa kanyang buhay, at ang pagpasa sa kanyang posisyon kay Basbaze ay isang paraan upang maipasa ang magandang kapalaran sa kanya, at ipagdiwang ang kanyang bagong posisyon. Tinanong siya ni Grand Baze kung kumusta si Daryl, at galit na tiniyak sa kanya ni Basbaze na mahusay siyang naglilingkod sa mga general. Alam niyang nagsisinungaling ang kanyang anak, at sinuntok niya ito sa dingding. Hinihiling niya kay Basbaze na ibalik si Daryl, ngunit tumanggi si Basbaze, at sinabing gusto niyang patunayan ang kanyang halaga sa kanyang sarili. Kinabukasan, lumabas sa iisang kwarto sina Daryl at Malika, at pakiramdam ni Daryl ay malamang alam na ng kanyang mga magulang ang nangyari sa pagitan nila kagabi. Siya ay nasa gilid para sa buong umaga, at pagkatapos ay iniimbitahan siya ni Invel sa kanyang opisina para makipag-usap. Ang sabi niya ay tumatanda na silang mag-asawa, at oras na para sa nakababatang henerasyon na yumako ng responsibilidad. Naniniwala siya na malaki ang naiambag ni Daryl sa pag-unlad ng nayon at nag-aalok ng titulong alkalde. Tinanggap ito ni Daryl at humingi ng permiso sa kanya para pakasalan si Malika. Nang mapagbigyan, hiniling niya ang kamay ni Malika sa kasal na malugod nitong tinanggap, at ito ang simula ng bagong kabanata sa buhay ni Daryl. Lumipas ang 1 taon, masayang ikinasal sina Daryl at Malika at nagkaroon ng anak na nagngangalang Gran na ipinangalan sa ama-amahan ni Daryl na si Grand Baze. Ikinuwento niya ang kanyang nakaraan kasama ang mga demonyo kay Malika at sa kanyang pamilya, at tinanggap siya ng mga ito. Siya ay isang matagumpay na alkalde kung saan ang mithril processing business ay umuunlad sa nayon, habang ito ay palaki ng palaki. Namayapa si Smith dahil sa katandaan, ngunit ginugol niya ang kanyang mga huling araw sa workshop, kasunod ng kanyang pagkahilig sa mithril at nagbibigay inspirasyon sa lahat ng kanyang mga kasanayan.
Isang araw, ipinaalam ni Gazeta kay Daryl na ang bayani ay darating sa nayon. Ang bayani ay ang titulong iginawad sa pinakamalakas na adventurer sa Central Guild na nakatuon sa pagtalo sa Demon King. Naalala ni Daryl ang bayani bilang isang nakakatakot na matandang may balbas na walang awang pumapaslang ng mga demonyo. Sa takot na makilala siya bilang katulong ng demonyong hukbo, naghanda si Daryl na batiin ang bayani ng may takip ang mukha. Gayunpaman, nagulat siya nang makita ang bayani bilang isang magandang babae na nagngangalang Lady. Kamakailan lamang ay nakuha niya ang titulo pagkatapos magretiro ang matandang bayani, at pumunta sa nayon upang makuha ang perpektong sandata ng Mithril upang labanan ang Demon King. Kasama niya ang kanyang dalawang miyembro ng partido, isang babae na dalubhasa sa paggamit ng mga kalasag, at isang gumagamit ng sibat. Si Lady at ang kanyang partido ay tumatanggap ng tuluyan sa bahay ng alkalde, at sa umaga pagkatapos ng kanilang pagdating, binati ni Daryl si Spear Guy at Shield Girl, na nagtatanong kung hindi pa nagigising si Lady. Kumatok sila sa kanyang pinto, at binuksan ni Lady ang pinto na medyo inaantok pa. Nang ipaalala sa kanya ng kanyang mga kasama na ito ang bahay ng mayor, bigla niyang isinara ang pinto sa kanilang mga mukha at naghanda sa loob ng 5 segundo. Sa almusal, sinabi niya na mayroon siyang dalawang layunin sa pagpunta sa nayon. Ang una ay kumuha ng mithril weapon, at gusto niyang makita agad ang mga ito. Binibigyan siya ni Daryl ng paglilibot sa mithril workshop na sinasabing ito lamang ang umiiral sa mundo. Ipinasa ni Smith ang lahat ng kanyang kaalaman sa mga panday na nagtatrabaho doon bago pumanaw, at ngayon ay sinunod nila ang kanyang mga pamamaraan. Nagpakita si Daryl ng mithril sword sa partido ng bayani dahil hindi pa nila ito nakita, at sinabihan silang ilapat ang kanilang aura dito. Tinanggap muna ng Shield Girl ang kanyang alok, at ang pagbuhos ng aura sa espada ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Naiinip na si Lady at hiniling kay Daryl na magmadali at sabihin sa kanila ang tungkol sa mas malakas na mga armas. Tinawag ni Daryl si Zakay, ang apprentice ni Smith na kasalukuyang pinakamahusay na mithril smith. Napagkamalan ni Zakay na si Spear Guy ang bayani at nagsimulang aliwin siya, ngunit nang malaman niyang ang babaeng katabi niya ang bayani, sinimulan niyang hawakan ang mga kamay nito. Nahihiya si Lady, ngunit tiniyak ni Daryl sa kanya na malalaman ni Zakay ang uri ng aura na meron sila sa pamamagitan lamang ng paghawak sa mga kamay ng isang tao. Humanga si Lady nang tama niyang nalaman na mayroon siyang slash type na aura, at pagkatapos ay lumipat si Lady sa kanyang pangalawang layunin. Naghahanap siya ng pang-apat na miyembro para sa kanyang partido, isang layunin na sinisikap niyang kumpletuhin sa pamamagitan ng paglalakbay sa maraming rehiyon. Nang sabihin niya ito kay Daryl, pumasok si Gazeta sa silid, at sinabi niya kay Lady na iwan ito sa kanya. Ang nayon ay nagdaraos ng isang kompetisyon upang magpasya sa ika-4 na miyembro ng partido ng bayani, kung saan marami ang nag-sign up upang lumahok. Ang paraan ng pagpili ay isang head-to-head na labanan sa pagitan ng 3 miyembro ng partido at lahat ng kalahok. Ang mga miyembro ng partido ng bayani ay gumagamit ng mga kagamitan sa kusina bilang kanilang mga sandata bilang partide, ngunit lahat ng kalahok ay natatalo pa rin. Biglang may umatake ng palaso malapit sa mukha ni Lady. Si Gazeta ang umatake nito mula sa malayo, at patuloy niya itong inaatake. Si Lady ay sumusugod sa direksyon ng mga arrow, na naramdaman na ang umaatake ay may mahusay na kapangyarihan ngunit mababa ang accuracy. Ginamit ni Gazeta ang kanyang aura para iangat ang mga arrow mula sa lupa at atakihin siya muli, ngunit inatake niya ang mga ito. Naghanda si Gazeta para sa isa pang round, ngunit nag-activate si Lady ng isang pag-atake na pwedeng tumapos sa kanya. Nakilala ni Daryl ang kanyang pag-atake at napilitang makialam para iligtas ang buhay ni Gazeta, at naghagis siya ng mansanas para mapigilan ang pag-atake ni Lady. Dumating si Gazeta na umiiyak at humingi ng tawad kay Daryl para sa kahihiyan sa nayon, ngunit pinuri siya ni Daryl para sa kanyang pagsisikap bilang pinakamalakas na adventurer sa nayon. Sa loob ng 1 taon, nag-level up si Gazeta mula D-rank hanggang B-rank. Tumanggi si Lady na maniwala na ang isang tao maliban kay Daryl ay ang pinakamalakas na tao sa nayon, at hiniling niya sa kanya na magkaroon ng one-on-one na labanan sa kanya. Tumanggi si Daryl, sinabi na siya ay nagretiro na bilang isang adventurer, ngunit inaatake pa rin siya ni Lady upang subukan siya. Hinaranggan ni Daryl ang kanyang pag-atake at pagkatapos ay inaatake siya gamit ang kanyang sandata na nagbabago ng hugis. Halos pantay ang lakas nila, at binigay ni Lady ang lahat at naslash ang isang bundok upang tamaan si Daryl.
Kinikilala ni Lily ang kanyang lakas, at upang pilitin siyang ipakita ito, ibinaba niya ang kahoy na espada at hinugot ang kanyang tunay na espada habang naghahanda siyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, ang skid wrench. Nakita na ni Daryl ang pag-atake na ito ng maraming beses mula sa dating bayani at matagumpay na na-counter ito sa kanyang bersyon. Nakansela ang kanilang mga pag-atake, ngunit nabigla si Lily nang makita siyang gumagamit ng parehong hakbang tulad ng dating bayani. Sabik niyang inaalok sa kanya ang huling posisyon sa kanyang partido, at hinihiling din ng kanyang mga miyembro ng partido na sumali sa kanila si Daryl, ngunit magalang na tumanggi si Daryl at umuwi. Sa gabi, banibisita siya ni Lily at ng kanyang partido habang pinapakain niya ang kanyang anak, at muli, hiniling siyang sumama sa kanila. Iginiit ni Daryl na nakatuon siya na makasama ang kanyang pamilya at panoorin ang paglaki ng kanyang anak. Tinanong siya ni Lily kung mayroon siyang iba pang dahilan para hindi sumama sa kanila, at sumagot siya na umaasa sa kanya ang lahat sa nayon at hindi siya maaaring umalis sa kanila, kahit na sa pagsali sa partido ng bayani. Nabigo si Lily at sinabi kay Daryl na sinasayang niya ang kanyang potensyal sa pamamagitan ng pananatili sa nayon, at ipinahayag niya na hindi siya titigil sa pagsisikap na kunin siya. Sa isip niya, ayaw ding labanan ni Daryl ang mga demonyong dati niyang naging kapamilya, tulad ni Narezet, Granbaza, at Doroi, na isa sa mga malalapit niyang kaibigan. Sa kabila ng pagiging superior niya, palaging sinasabi ni Doroi kay Daryl na ang mga ngiti ng mga bata ang kanilang ipinaglalaban upang protektahan, kaya naman hindi siya kailanman makakalaban ng Demon King's army. Hindi makapaniwala si Lily na may mas mahalaga pa kaysa sa pagkatalo sa Demon King, at nagpas siyang ice talk si Daryl para malaman pa ang tungkol sa kanya. Sa buong susunod na araw, pinapanood niya itong tinutulungan ang mga taga-nayon sa kanilang mga gawain at tinutulungan ang mga nasa problema. Unang bumisita si Daryl sa pagawaan, kung saan nagbigay siya ng sesyon ng pagpapayo kay Zakay, na ang mental health ay gumuho sa ilalim ng stress ng paggawa ng mga dekalidad na armas para sa kanyang mga customer. Pagkatapos nito, pumunta siya sa Guildhall kung saan naglilinis ng sahig ang kanyang biyenan, ngunit sumasakit ang kanyang likod habang ginagawa ito. Kaya ginawa ni Daryl ang kanyang hindi na kompletong trabaho. Ginagawa niya ang lahat ng uri ng mga bagay mula sa pag-aayos ng mga bakod ng mga tao hanggang sa pag-aalaga ng mga pasanggala, at naiintindihan ni Lily na tunay na naniniwala si Daryl na ang kanyang pinakamataas na layunin ay pangalagaan ang kanyang mga tao. Nang gabing iyon, nais niyang makipag-usap sa kanya ng pribado at imbitahan siya sa talon. Tinanong siya ni Lily kung saan niya natutunan ang skid wrench technique, at sinabi ni Daryl na natutunan niya ito sa pamamagitan ng pagkopya sa kanyang estilo, ngunit itinuro niya kung paano ito naiiba sa kanya at mas katulad ng nakaraang bayani na si Alancel. Napakahusay ng kanyang diskarte kaya tinawag itong Emperor's Skid Wrench, at hindi alam ni Daryl na ito ay isang malaking bagay dahil ginamit ni Alancel ang pag-ataking iyon sa sandaling magsimula ang laban. Nang sabihin ni Daryl na wala siyang ideya tungkol dito, nagalit si Lily at itinutok ang kanyang espada sa kanya. Muli niya itong sinabihan na sumama sa kanya, na nagsasabi na tungkulin ng mga may kakayahan sa aura na tumayo at lumaban sa Demon King. Nagtatalo sila kung aling panig ang nagsimula ng unang pag-atake laban sa isa, kung saan sinabi ni Daryl na isang bayani ng tao ang unang tumapos sa Demon King, at ang mga demonyo ay lumaban lamang bilang depensa. Tinanggihan ito ni Lily, na itinuro na ang isa sa mga general ng demonyo, si Beelzebub, ay walang kabuluhang pinaslang ang asawa at anak ni Alancel, na naging dahilan upang siya ay maging isang walang awa na halimaw at ipaghiganti ang pagkawala ng kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi na niya nakita ang bangkay ng kanyang anak. Sumagot si Daryl na minsan ay nakipaglaban siya sa mga sundalong demonyo sa minahan ng Mithril, at tumanggi silang pumaslang ng mga hindi mandirigma. Siya ay nangangatuwiran na ang lahat mula sa magkabilang panig ay nakikipaglaban para sa kanilang mga mahal sa buhay, at walang panig ang masama. Naantig si Lily sa kanyang pag-uugali at mga sinabi, at sumuko sa pagre-recruit sa kanya. Sinabi niya na ang kailangan niya na higit pa kaysa sa mga armas ng Mithril, at isang miyembro ng ika-4 na partido ay isang pusong kasing lakas at kasing bait niya. Hinihiling niya na siya ay maging guro niya upang higit pang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan. Tinanggap ito ni Daryl, isinasaalang-alang ito na isang pagkakataon upang hikayatin ang bayani na itigil ang mahabang digmaan. Isang araw, binisita ni Rezet si Daryl upang gumanap bilang isang babysitter para kay Gran habang si Malika ay nasa labas. Siya ay nakikipaglaro kay Gran, at nagulat si Daryl na ang kanyang demonyong kaibigan ay mahilig sa mga bata.
Tinanong siya ni Reza tungkol sa Partido ng Bayani, at ipinaalam sa kanya ni Daryl na magtatagal sila sa Luke Village, at walang agarang banta ng digmaan. Sa pagsasalita tungkol dito, ipinaalam ni Reza sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kanyang kamakailang promosyon sa posisyon ng espesyal na sugo, na may katumbas na awtoridad bilang apat na mahusay na general salamat sa tulong ni Daryl sa pag-secure ng mga supply ng mithril para sa mga demonyo, at ginawa ni Reza ang posisyong ito para lang sa kanya. Nagtataka si Daryl kung bakit nilikha ang isang bagong posisyon, at ipinaliwanag ni Reza na ang mga bagay ay naging hindi epektibo mula noong siya ay tinanggal, at lahat ay kailangang kumuha ng mas maraming trabaho. Ang kanilang maliit na pag-uusap ay pinutol ng isa sa mga general ng demonyo, si Lady Zeb, na lumabas mula sa hangin at nagpahayag ng kanyang sorpresa nang makita ang espesyal na sugo na nakikipagtulungan sa isang outcast. Parehong natatakot sina Reza at Daryl na makita siya, at alam nilang hindi ito magtatapos ng maayos. Pinarusahan muna ni Lady Zeb si Reza dahil sa pagtatago ng impormasyon tungkol kay Daryl mula sa mga general sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang upuang pangtao. Natutuwa siyang umupo sa likuran nito, ngunit mas gugustuhin niyang mukha niya ang maging upuan niya. Sa sandaling iyon, umuwi si Malika mula sa kanyang mga gawain, at wala siyang isyo sa bagong bisita at sa kanyang magandang hitsura. Gayunpaman, nang sinimula ni Lady Zeb na insultuhin si Daryl sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang mahinang nilalang, natigilan si Malika. Umatake siya gamit ang isang takip mula sa isang bote ng alak na parang bala, na halos matamaan ang mukha ni Lady Zeb, at nanginginig siya sa takot tulad ng isang lumang teleponan na naka-vibrate mode. Si Lady Zeb ay kumilos bilang isang magalang na panauhin at sinabi kay Daryl na hindi siya narito upang kunin siya, ngunit upang imbestigahan si Reza at ang kanyang mga lihim na koneksyon na nagbigay daan sa kanya upang makuha ang mithril. Humingi ng paumanhin si Reza kay Daryl sa pagpapapasok sa kanya, ngunit alam niyang walang paraan na matukoy niyang sinusundan siya ni Lady Zeb dahil isa itong wind magic expert, at kayang itago ang kanyang presensya ng lubusan. Si Lady Zeb ay nasiyahan at sinabi na ang kanyang kapangyarihan at alindog ay madaragdagan ng magic equipment na ginawa mula sa mithril, at para doon, inutusan niya si Daryl na ibigay ang lahat ng mithril na mayroon siya sa kanya. Magalang niyang tinanggihan ang utos nito, at sinabing mayroon ng relasyon sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, at wala siyang planong guluhin ito. Sinubukan ni Zeb na takutin siya, ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita sa harap ng nakakatakot na titig ni Malika, at iminungkahi ni Daryl na dalhin nila ito sa labas upang malaya niya itong takutin. Doon, sinalakay ni Zeb si Daryl ng walang babala, at halos hindi niya naiwasan ang pag-atake nito. Sinasabi ni Zeb na ang kanyang mga salita ay hindi makakarating sa kanya, at ang karahasan ay ang tanging paraan upang ipakita sa kanya ang kanyang posisyon. Higit pa rito, gusto niyang maghiganti kay Daryl dahil sa pagpapadala sa kanyang napakapangit na asawa para pagbantaan siya. Hiniling ni Daryl na dapat nilang pag-usapan ito ng maayos, ngunit tumanggi si Zeb at pumunta sa langit, at napilitan ding ilabas ni Daryl ang kanyang sandata. Pinagtatawanan siya ni Zeb sa paggamit ng sandata sa kabila ng pagiging demonyo dahil hindi niya alam na tao ito. Tumalon siya palapit sa kanya bago siya nito atakihin at nagkunwaring tutuzokan siya. Gumamit si Zeb ng wind barrier, ngunit peke lang ang galaw ng pag-atake ni Daryl, at itinutok niya ang kanyang talem sa kanya upang agad na matapos ang labanan. Sinubukan ni Zeb na takasan ang kahihiyan sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi pa siya handa at humihingi ng isang rematch, at siya ay lumipad ng mas mataas. Walang paraan na matalo niya si Daryl, at pagkatapos matalo ng ilang beses, nagpa siyang baguhin ang kanyang diskarte. Si Zeb ay lumipad muli at ipinahayag na sisirain niya ang buong nayon at pagkatapos ay kokontrolin ang lahat ng mithril. Naglunsad si Zeb ng isang malakas na pag-atake, ngunit kinontra ito ni Daryl gamit ang kanyang Emperor's Kidrinch, at ang pag-atake ni Zeb ay hinihigop ng kanyang malakas na aura. Nabigla si Zeb na matalo kahit na ginamit na niya ang kanyang pinakamakapangyarihang spell, at bumagsak siya nang hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. Tumalon si Daryl at sinalo siya, at iniligtas sila ni Reza mula sa pagbagsak sa lupa gamit ang kanyang magic sa tubig. Pagkatapos ay nagtantrum si Zeb at nagsimulang umiyak, at walang pagpipilian si Daryl kundi aliwin siya sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanya ng ilang mithril kapalit ng pangakong itatago niya ang nayong ito bilang sikreto. Gusto rin ni Zeb ng mithril na sandata tulad ng kanyang Hermes sword, at dinala siya ni Daryl sa pagawaan at hiniling kay Zakay na gumawa ng sandata para sa kanya na maaaring gumamit ng mahika.
Gayunpaman, napagtanto niya na halos oras na para sa pagbabalik ng partido ng bayani mula sa kanilang pagbisita sa kalapit na bayan, at magiging mahirap kung makasalubong nila ang isa sa apat na heneral ng demonyo. Tumakbo si Daryl sa village gate para pigilan sila para hindi nila makita si Zeb, ngunit bago iyon, hiniling niya kay Zakay na maglaan ng oras hanggat kaya niya. Binati ni Daryl si Liddy at ang kanyang partido sa village gate, at binigyan siya ng kanyang pinakakaakit-akit ng ngiti upang maabala siya sa lahat ng bagay. Ipinadala niya ang kanyang mga miyembro ng partido sa mga quest at inutusan si Liddy na ihampers ang kanyang espada ng 1,000,000 beses, umaasa na ito ay magpapanatiling abala sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Pansamantala, pinananatiling abala ni Zakay si Zeb at nagbenta pa ng maraming bagay sa mapanlinlang na demonyo. Sa kabila ng pagsisikap ni Daryl, nagkita ang dalawang babae sa Sonnet, at kinilala ni Liddy si Zeb bilang isa sa mga heneral ng demonyo. Mabuti na lang at nasa malapit si Daryl, at pinigilan niya ang mga ito bago pa sila maglaban. Gayunpaman, sinasampal siya dahil sa hindi naaangkop na paghawak sa kanila, at pakiramdam niya ay kaharap niya ang isang hurado kapag nakaupo silang lahat para sa hapunan. Nagsimulang mag-away muli sina Zeb at Liddy, at napagtanto ni Daryl na hindi na niya may tatago ang kanyang nakaraan. Ipinaalam niya sa kanila na siya ay isang tao na pinalaki ng mga demonyo, at ang mga babae ay nahihirapang paniwalaan ito. Naiintindihan ni Liddy ang kanyang sitwasyon, ngunit gusto pa rin niyang palayasin si Zeb dahil ang isang demonyo ay walang lugar sa isang nayo ng tao. Sa kabilang banda, kumanggi si Zeb na kilalanin ang babae bilang isang bayani. Inihampas ni Malika ang isang kaldero ng nilaga sa mesa upang takutin sila, at upang hindi makagambala ang kapayapaan ng kanyang bahay, at sinabihan silang magduel sila upang magkaroon ng pagkakaunawaan sa isa't isa. Walang problema ang mga babae dito, at nagboluntaryo si Daryl na maging referee dahil gusto niyang mangako sila na hindi nila susubukang tapusin ang isa't isa. Tumangging pumanig si Daryl sa kahit na sino sa tunggalian at sinabing ayaw niyang may masawi. Mabilis na tinanggap ni Liddy ang kanyang mungkahi, ngunit tumanggi si Zeb na mangako ng anuman. Sinabihan siya ni Daryl na magpaalam sa Mithril kung ganoon, at tumanggi si Malika na bigyan siya ng pagkain hanggang sa pumayag siya. Parehong sumang-ayon ang mga babae na lumaban ayon sa mga patakaran ni Daryl sa umaga, ngunit ang mga laro sa isip ay nagsimula kaagad. Tinapos nila ang kanilang pagkain, at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa pagawaan para utusan si Zakay na gumawa ng mga sandata ng Mithril para sa kanila. Sa gabi, nang makarating si Daryl sa itinalagang lugar para sa tunggalian sa umaga, nalaman niyang pagod na pagod si Zakay at nagrereklamo sa pagpapahirap sa kanya ng dalawa babae. Habang iniligtas siya ni Daryl mula sa dalawang babae na uhaw sa laban, pinagsasabihan niya ang mga ito na masyado nilang pinahirapan ang kanyang tauhan. Ang tunggalian ay nagsisimula sa pagitan nila Zeb at Liddy na pinakawalan ang kanilang buong kapangyarihan gamit ang Mithril gear na ginawa ni Zakay para sa kanila. Tinakpan ni Liddy ang sarili ng aura, at nagpakita si Zeb ng lakas gamit ang kanyang mahika ng hangin at pumwesto sa kalangitan. Inatake niya si Liddy gamit ang mga wind magic attack, ngunit kinontra niya ito gamit ang Skyrinch attack. Pagkatapos ay lumipat ang mga babae sa malapitang labanan, at hineranggan ni Zeb ang pag-atake ni Liddy gamit ang kanyang magic wings. Patuloy silang nag-aaway, at dumating si Malika na may dalang popcorn at merienda para tangkilikin ang palabas. Nagulat siya nang makitang magkaparehas sina Zeb at Liddy ng lakas, at walang sino man ang nagpapatalo sa kanila. Parehong nakakuha ng magagandang hit sa kanilang kalaban, at sa wakas, naghahanda sila sa kanilang panghuli na pag-atake. Lumilikha ang banggaan ng malakas na hangin, at ang Shield Girl mula sa partido ng bayani at si Daryl ay nagtayo ng mga hadlang upang protektahan ang kanilang sarili. Ang malakas na ingay ay gumising sa kanyang anak na si Gran, na naakit sa mga figure ng dalawang nag-aaway na babae. Tumalon siya patungo sa kanila habang magkaharap pa rin sila, ngunit sa sandaling iyon, isang malaking bato ang nagsimulang masira dahil sa kanilang nakaraang pag-atake at nagsimulang bumagsak patungo sa kanya. Pinoprotektahan ni Daryl si Gran, at nagmamadali rin sina Liddy at Zeb para iligtas sila mula sa malaking bato. Tinatangay ni Zeb ang malaking bato gamit ang kanyang mahika ng hangin, at nakita ni Liddy na kahit ang mga demonyo ay maaaring maging mabuti at mabait. Buti na lang at walang nasaktan, at hindi mapigilan ni Gran ang pagtawa dahil sa sobrang saya niya sa nangyari. Akala niya ay naglalaro sina Zeb at Liddy at gustong sumama sa kanila. Nagtatawanan sila tungkol sa nangyari, sa wakas ay nagkaunawaan, at nagpa siya na ihinto ang pag-aaway.
Ang dalawang dating magkaaway ay nagkakilala bilang magkaibigan, at naisip ni Daryl na ang tunggalian ay magandang natapos sa isang mas mahusay na paraan na ganito. Naisip ni Daryl na ang pagiging magkaibigan ni Lydie at Zeb ay nagpatunay na ang mga tao at mga demonyo ay maaaring mamuhay ng maayos, at ang kanyang pangarap ng isang lipunan kung saan ang lahat ay nabubuhay ng payapa ay maaaring magkatotoo. Kinalaunan sa araw na iyon, ang Spirgay mula sa partido ni Lydie ay pumunta sa bahay ni Daryl na sabik na ipakilala sa kanya ang isang mahusay na tao na natagpuan niya sa kagubatan habang kinukumpleto ang kanyang quest. Natigilan at hindi nakaimik si Daryl nang makita ang dating bayani na si Alancel, at ngayon ay natatakot siya na ang balanse sa pagitan ng mga tao at mga demonyo ay nasa panganib dahil sa kanyang pagkamuhi sa mga demonyo. Walang kamalay-malay, casual na naglakad si Zeb sa pintuan at pinagtatawanan si Alancel. Nangangamba si Daryl na kapag nalaman ng naunang bayani ang pagiging demonyo ni Zeb, tiyak na sasapitan niya ang kanyang wakas. Kaya't hinailan niya ito sa gilid at sinabi sa kanya na ang matandang lalaki sa kanilang pintuan ay si Alancel, ang pinakamalakas na bayani sa kasaysayan. Sinabi sa kanya ni Daryl na nakaligtas si Alancel ng matamaan ng pinakamalakas na pag-atake ni Grand Baza, at kilala siya bilang isang walang awa na assassin na walang anumang emosyon na natitira. Pagkatapos may ilang bata na dumating para magpa-autograph mula sa dating bayani, at habang nag-aalala si Daryl na baka may mangyari na kakilakilabot, kumilos si Alancel na parang mabait na lolo. Ang mga bata ay sumugod sa kanya, at ang matandang bayani ay nakikipaglaro at tumatawa sa kanila, na labis na ikinagulat ni Daryl. Matapos matukoy ng mga bata na hindi mapanganib si Alancel, isang mahabang pila ng kanyang mga tagahanga ang nagtitipon sa labas ng bahay upang makipagkita at bumati sa kanilang bayani. Iniimbitahan siya ni Daryl pagkatapos ng ilang oras at inalok siya ng tsaa at merienda. Ipinakilala niya si Zeb bilang kanyang kakilala, ngunit si Alancel ay kumikilos pa rin tulad ng kanina at sabik na nakikipagkamay sa kanya. Naguguluhan si Zeb sa kanyang mga kilos, at napagpasyahan niya na isa lamang itong mabait na matanda, ngunit iniisip ni Daryl na dahil lang sa napagkakamalan siyang isang tao. Sinabi sa kanya ni Daryl na umalis sa nayon sa lalong madaling panahon, at binalaan siya na huwag gumamit ng mahika dahil ang matandang bayani ay may kakayahang makadama ng kahit katiting na halaga ng mahika. Tinanggihan ni Zeb ang kanyang mga salita ng karunungan dahil mas interesado siyang kumain ng donut kaysa sa pagtakas sa dating bayani. Hindi nagtagal, ipinakilala ni Daryl ang kanyang sarili bilang alkalde ng Look Village at tinanong ang dahilan ng dating bayani na pumunta sa kanilang establishmento. Sinabi ni Alancel kay Daryl na narinig niya ang tungkol sa kanyang kahalili, si Lydie, na narito, kaya nagpasya siyang suriin ang kanyang pag-unlad. Humihingi ng paumanhin si Lydie sa kanyang master dahil mas tumatagal ang kanyang pagsisikap na talunin ang Demon King, ngunit sinabi ni Alancel na ang buong kasalanan ay nasa kanya. Sinabi niya na siya ay nagmamadali nang pinaalis niya ito upang tapusin ang Demon King noon. Ngayong gumaling na siya sa kanyang mga sugat, gusto niya itong sanayin muli, at masaya si Lydie na marinig iyon. Iniisip din ni Daryl na magandang timing ito dahil maaaring tumakas si Zeb, habang si Alancel ay abala sa pagsasanay sa kanyang estudyante. Gustong ipakita sa kanya ni Daryl ang training ground, ngunit pinigilan siya ng dating bayani dahil medyo matagal na siyang nakakaramdam ng kakaibang presensya malapit sa kanila. Pinagpapawisan si Daryl habang iniisip niya kung nalaman niya na ang sikreto ni Zeb, ngunit itinuro ni Alancel si Gashete na nakatayo at kumakaway sa labas ng bintana. Gamaan ang loob ni Daryl, at pagkatapos ay dinala ang lahat sa lugar ng pagsasanay kung saan patuloy na nakatitig sa kanya si Gashete na parang fanboy, at kailangan niyang paalalahanan na bigyang pansin ang dalawang bida na nagsparang. Sinabi ni Alancel kay Lydie na tuturuan niya siya sa pamamagitan ng aktwal na pagsasanay sa labanan, at inuutusan siyang atakihin siya kung kailan niya gusto. Habang pumipirma siya ng mga autograph para sa mga taga-nayon, pinalakas ni Lydie ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng aura at sumugod ng mabilis kay Alancel, ngunit naiwasan niya ang kanyang pag-atake kahit na hindi siya tinitingnan. Patuloy niyang iniiwasan ang matatalim na pag-atake nito habang pumipirma ng autograph, at pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang kahoy na espada nito at hinampad siya sa sahig sa pamamagitan ng pagmamanipula sa kanyang momentum. Iniisip ni Daryl na pinaglalaroan lang ng matanda si Lydie, ngunit pinuri siya ni Alancel na naging mas malakas na siya kaysa dati. Tinanong niya siya kung sino ang tumutulong sa kanyang pagsasanay, at binigay ni Lydie ang papuri para sa kanyang pagpapahusay kay Daryl, na pinaniniwalaan niyang pangalawang pinakamalakas na tao na sunod kay Alancel.
Hindi gusto ni Daryl kung saan patungo ang mga bagay, at pagkatapos ay kinuha ni Alancel ang kanyang natitiklop na tungkod mula sa kanyang bulsa at hiniling na makipag-spar sa kanya. Tumanggi si Daryl, sinabi na siya ay nagretiro na bilang isang adventurer, at ang mga taga-nayon ay sumasang-ayon din na ang kanilang alkalde ay hindi maaaring makipaglaban sa dating bayani. Si Gazeta lang ang nag-hype sa kanya, at nang makita siyang nagsisikap ng husto para sa kanyang kapakanan, nagpa siya si Daryl na subukan ito. Pumasok siya sa arena at hinarap si Alancel, ngunit nang ilabas niya ang kanyang malakas na aura at hangarin ng pagpaslang, pakiramdam ni Daryl ay nasa panganib siya. Inabala siya ni Daryl sa kanyang concentration sa pamamagitan ng pagsasabi na dapat silang kumain bago maglaban, at ang nakaraang bayani ay sumang-ayon para dito. Mayroon silang outdoor picnic at nag-e-enjoy sa masarap na shrimp fried rice, at gustong makilala ni Alancel ang gumawa ng pagkain. Nagiging emosyonal siya habang naaalala ang huling beses na nagkaroon siya ng lutong bahay na tanghalian. Naalala ni Daryl ang sinabi sa kanya ni Lydie tungkol sa pagpaslang ng mga demonyo sa asawa at anak ni Alancel, at maaari siyang makiramay sa matanda dahil isa rin siyang kapamilya. Pinagmamasdan sila ni Zeb mula sa malayo, at sa tingin niya ay walang dapat ikatakot sa isang dating bayani. Natapos na ni Zeb ang kanyang merienda at nagsimulang maglakad patungo sa teritoryo ng demonyo, nang biglang tinangay ng malakas na ihip ng hangin ang isang piraso ng pinapatuyong labahan. Gumagamit ng mahika ang hindi nag-iisip na si Zeb para lumipad at kinukuha ito, umaasang makakakuha siya ng karagdagang merienda para sa paggawa nito. Gayunpaman, ang tanging nakukuha niya ay ang atensyon ni Alancel, na nakakaramdam ng kanyang mahika at bumangon. Pumasok siya sa beast mode at naging walang awang bayani na kilala ni Daryl. Inilunsad niya ang kanyang tungkod patungo sa bahay ni Daryl, at natama nito ang damit ni Zeb na natrap siya habang nakabitin ito ng nakabaligtad. Lumapit sa kanya si Alancel at sinubukang tapusin siya dahil demonyo siya, ngunit nakialam si Daryl at hineranggan ang kanyang pag-atake. Sinabihan siya ng bayani na tumabi at hayaan siyang tapusin ang demonyo, at kahit na nakita ni Daryl ang anino ng Grim Reaper sa dating bayani, tumanggi siyang hayaan ang sinuman na masawi sa kanyang nayon. Nakita na niya si Alancel na makipaglaban noon, ngunit sa pagkakataong iyon ay palagi siyang nasa likod ni Grand Baza, at sa pagkakataong ito ay kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Hiniling ni Daryl kay Alancel na makinig sa kanya, ngunit binasag niya ang isang piraso ng bakod at nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Hinampon siya ni Daryl, ngunit tinalon niya ito para salakayin si Zeb. Inatake siya ni Daryl sa pamamagitan ng pagpapahaba ng kanyang sandata, ngunit hinarang ito ni Alancel at nag-counterattack ng Skywrench. Halos hindi nakapagdepensa si Daryl sa kanyang pag-atake at pinalipad sa labas. Napagtanto niya na hindi niya matatalo ang dating bayani, kaya kinaladkad niya si Zeb patungo sa kanya upang panatilihin itong ligtas. Inihagis ng matandang bayani ang piraso ng kahoy sa kanya, at hineranggan niya ito sa pamamagitan ng pagpapatibay ng isang konkretong slab gamit ang kanyang aura. Sa sandaling iyon, si Lydie at Gazeta ay tumatakbo patungo sa kanila, ngunit sinabihan sila ni Daryl na huwag makisali. Naglakad si Alancel patungo sa kanya, at sinabing humanga siya na makakita ng ibang tao maliban sa kanyang sarili na maaaring gumamit ng lahat ng 4 na uri ng aura. Sinabi niya na pinagtagpo sila ng tadhana at hiniling kay Daryl na maging bayani, at samahan siya sa digmaan laban sa hari ng demonyo. Tumanggi si Daryl na sumama sa kanya, at sinabi ni Alancel na tatapusin niya siya kasama ng mga demonyo. Sa pagkakataong iyon, pareho silang gumagamit ng Emperor Sky Attack, at ang kanilang mga Aura Dragon ay nagbanggaan sa himpapawid, ngunit nalampasan ni Alancel ang pag-atake ni Daryl at tinamaan siya. Sa kabutihang palad, si Daryl ay nakapagdepensa gamit ang kanyang Aura Shield sa huling sandali, ngunit nakatamo pa rin siya ng labis na pinsala. Si Lydie ay tumayo sa harap ni Alancel at nagmakaawa sa kanya na huminto, ngunit siya ay nalulula sa kanyang nakakatakot na aura. Sinabi ni Alancel na marami siyang nakilala na hindi sumali sa laban dahil sa sobrang takot sa pagkasawi, ngunit tila iba si Daryl. Tinanong niya ito kung bakit siya nagsisikap na protektahan ang isang demonyo, at sumagot si Daryl na ayaw niyang may masaktan kahit ano pa ang kanilang mga lahi. Ang matandang bayani ay tinawag siyang delusional, habang ipinapaliwanag niya na ang mga tao at mga demonyo ay nasa isang walang hanggang digmaan, at walang paraan upang pigilan ito. Iniisip niya na ang pangarap ng kapayapaan sa mundo ay isang marangal na maling akala lamang, ngunit sumagot si Daryl na ang kanyang pagganyak ay hindi isang bagay na napakahusay.
Gusto lang niyang protektahan ang mahal niya, at sinabi niya sa dating bayani na ramdam niya ang sakit kapag nasasaktan ang iba, at ayaw niyang may nakikitang nahihirapan. Alam niya na nawalan ng pamilya si Alancel dahil sa mga demonyo, at naiintindihan niya ang sakit dahil mayroon din siyang mapagmahal na pamilya, at ang pag-iisip ng pagkawala ng mga ito ay labis na nagpapatakot sa kanya. Idinagdag niya na sa ngayon ay isa ring mahalagang kaibigan si Zeb sa kanya, at malulungkot siya kung mawawala siya. Kaya naman ayaw niyang ang sinuman sa magkabilang panig ay magduse sa parehong bagay. Tinanong siya ni Alancel kung bakit siya malapit sa lahi ng mga demonyo, at siya ay natigilan nang malaman na si Daryl ay pinalaki ng mga demonyo. Sa kabilang banda, binisita ni Grand Baze ang Demon King at nakita siyang mukhang isang nakakatakot na dragon. Sinabi sa kanya ng Demon King na makikita lamang siya ng mga tao bilang salamin ng kanilang kasalukuyang katayuan, at kung mas makapangyarihan ang tingin niya sa isang tao, ibig sabihin na malakas ang taong ito. Sinabi niya na gumaling na si Grand Baze mula sa kanyang mga pinsala at lumakas kung nakikita niya siya bilang isang nakakatakot na halimaw. Sinabi ni Grand Baze na narito siya upang humingi ng kahilingan mula sa Demon King na paalisin kaagad ang kanyang anak na si Bas Baze mula sa pwesto ng mga demonyong general, dahil hindi siya karapat-dapat para dito. Tinanong ng Demon King ang dahilan sa likod ng kahilingang ito, at sumagot siya na bilang karagdagan sa kanyang maraming pagkabigo, si Bas Baze ay kumikilos na parang kakaiba at hindi umaalis sa kanyang silid sa loob ng higit sa isang taon. Hindi man lang niya sinasagot ang mga mensaheng ipinadala sa kanya, at iniisip ni Grand Baze na ang pagkakasunod-sunod ng hukbo ng demonyo ay gumuguho, at tanging si Lady Dorothy ang sumasalo sa pasanin, ngunit kahit na siya ay hindi magagawa ito magpakailanman. Walang pakialam si Grand Baze kung ang kanyang anak ay hindi makakuha ng trabaho kahit saan, pagkatapos ng masamang track record na ito at gusto siyang paalisin para sa ikabubuti ng hukbo ng demonyo. Ngunit sinasabi ng Demon King na hindi ito ang tunay na dahilan. Alam niyang galit na galit si Grand Baze sa kanyang anak dahil sa pagpapaalis kay Daryl, at ito ang gusto nitong parusahan. Inakusahan ng Demon King ang kanyang dating general na higit na nagmamalasakit sa kanyang inampon na anak kaysa sa kanyang sariling anak. Nagkaroon ng nostalgia si Grand Baze habang inaalala niya ang isang panahon ng tag-ulan mula sa kanyang kabataan. Sa gitna ng larangan ng digmaan, ang kanyang matalik na kaibigan, ang general ng isang hukbo, ay nagbigay sa kanya ng mensahe sa kanyang mga huling hininga. Ipinaalam ng kanyang kaibigan kay Grand Baze na nagtago siya ng isang trump card upang talunin ang bayani sa Eastern Forest, at hiniling na kunin niya ang lihim na sandata. Pumunta si Grand Baze sa kagubatan at nakakita ng isang palumpong na nilikha gamit ang ilusyong mahika. Inalis niya ang ilusyon at natagpuan ang isang bata sa loob ng isang guwang na lukab sa isang puno ng kahoy. Palaging may malambot na puso si Grand Baze pagdating sa mga bata, at binuhat niya ang bata, nangako na paprotektahan siya. Naisip niya na parang anghel ang bata at pinangalanan niya itong Daryl. Nagbalik si Grand Baze sa kasalukuyan at sinabi sa Demon King na kapwa niya anak sina Daryl at Bas Baze. Nang marinig ang kanyang tugon, sinabi sa kanya ng Demon King ang lokasyon ng kanyang ampon na anak. Nagpasalamat si Grand Baze sa kanya, ngunit bago siya pumunta kay Daryl, binalaan siya ng Demon King na maaaring hindi madaling ibalik siya, dahil maayos na siya ngayon. Sinabi rin niya sa matandang general na nagagamit ni Daryl ang lahat ng apat na uri ng aura tulad ng naunang bayani, at sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan nang tawagin niya itong isang lihim na sandata. Pagbabalik sa Locke Village, hiniling ni Alancel kay Daryl na ipaliwanag kung ano ang sinabi niya tungkol sa pagpapalaki sa kanya ng mga demonyo. Sinabi sa kanya ni Daryl na natagpuan siya ng Water General at ipinagkatiwali siya sa Fire General na si Grand Baze, na siyang nagpalaki sa kanya. Naalala ni Alancel na pinatay niya ang Water General sa kanyang matinding galit, ngunit hindi niya natagpuan ang bangkay ng kanyang anak, at may sumagi sa kanyang isipan. Tinanong niya si Daryl sa kanyang edad, at nang malaman niya na siya ay 33 taong gulang, ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan sa kanya. Niyakap ni Alancel si Daryl na nagsasabi sa kanya ng nanginginig na boses na siya ang kanyang anak na inakala niyang wala na sa loob ng maraming taon. Lahat ng nanonood sa kanila ay hindi makapaniwala, at si Daryl ay nahihirapang paniwalaan ang biglaang balita. Tinanong niya si Alancel kung ano ang dahilan kung bakit niya nasabi na siya ang kanyang anak, at sumagot siya na 33 taon na ang nakalilipas nang ang kanyang asawa ay tinapos ng Water General, at ipinagpalagay niya na ang kanyang nawawalang anak ay wala na rin.
Higit pa rito, ang apat na katangian ng aura ay naipapasa mula sa mga magulang patungo sa mga anak at may isang paraan lamang na makukuha ni Daryl ang mga ito. Maaring itaya ni Alancel ang kanyang buhay sa katotohanang anak niya si Daryl, ngunit nahihirapan si Daryl na ay proseso ang biglaang paghahayag na ang pinakamalakas na bayani sa kasaysayan ay ang kanyang ama. Pagkatapos, napansin ni Alancel na may nanonood sa kanila, at ipinadala niya ang isang Skyrange attack patungo sa isang bangin kung saan ito ay hinaranggan ni Grand Baza, nakara-rating lang upang kunin ang kanyang ampon na anak. Nagulat si Daryl nang makita si Grand Baza habang lumilipad siya patungo sa kanila. Lumapag siya sa harap niya at nagsimulang maglakad patungo kay Daryl na sinasabing lumakas siya mula noong huli silang magkita. Malapit nang magkaroon ng makabagbag damdaming pagkikita si Daryl sa kanyang adoptive father, ngunit inilabas ni Alancel ang kanyang sandata para harapin siya. Nang makita ang kanyang mga ama na naglalayon sa buhay ng isa't isa, humakbang si Daryl sa pagitan at hiniling sa kanila na huminto. Hinihiling niya na marinig man lang ni Alancel ang kwento ni Grand Baza dahil siya ang nagpalaki sa kanya. Pagkatapos, huminahon si Alancel, at sinabi ni Grand Baza kay Daryl na nalaman niya ang katotohanan ilang sandali lang ang nakalipas. Kahit na matagal na siyang may kutob na siya ay isang tao, alam ni Grand Baza na nagpapalaki siya ng isang tao, ngunit hindi niya matiis na iwanan ito. Pinasalamatan siya ni Daryl sa pagbibigay sa kanya ng lahat ng bagay sa kanyang buhay, at sa hindi pagpaparamdam sa kanya na isa siyang ulila. Sumagot si Grand Baza na siya ang tunay na nagpapasalamat sa kanya. Nais niyang maging isang taong igagalang ni Daryl, at iyon ang dahilan kung bakit itinulak niya ang sarili at naging pinakamalakas sa mga general ng demonyo. Niyakap niya si Daryl, sinasabing pride at joy niya siya, at nakaramdam ng selos si Alancel. Sinabi niya na ninakaw ni Grand Baza ang kanyang oras sa kanyang anak, at ngayon ay hindi na niya maibabalik ang mahahalagang taon na iyon. Napuno ng galit si Alancel dahil dapat ay mas lumakas pa siya sa mga oras sana nila ni Daryl, at dahil doon ay lumakas siya dahil sa galit at poot. Hiniling sa kanya ni Grand Baza na ilabas ang kanyang galit sa kanya, dahil kailangan niyang pagbayaran ang mga karumal-dumal na krimen ng Water General laban sa kanyang pamilya. Hiniling pa niya kay Daryl na subukan at humanap ng kaligayahan sa piling ng kanyang ama na si Alancel, at si Grand Baza ay naghanda upang lumaban, umaasang tapusin ang kanilang tunggalian. Gustong pigilan sila ni Daryl kahit papaano, buti na lang at dumating si Malika sa pinangyarihan bago pa man magsagupaan ang dalawang lalaki at binuhusan sila ng tubig para magpalamig. Sinabi niya sa kanila na itigil kaagad ang pakikipag-away dahil ayaw niyang ipakita ang kanilang galit sa harap ng kanilang apo. Ipinakilala sila ni Malika kay Gran at sinabing sila ang kanyang mga lolo, at sa wakas ay nakahanap si Daryl ng paraan upang tapusin ang kanilang labanan para sa kabutihan. Hiniling niya kay Grand Baza na talikuran ang pagkasawi upang mabayaran ang mga krimen ng kanyang kaibigan, at hiniling niya kay Alancel na buhayin ang kanyang pagiging magulang bilang lolo. Hinawakan ni Alancel ang kanyang apo sa kanyang mga bisig, at pinasalamatan ni Daryl ang kanyang asawa sa pagpigil sa labanan, at masayang niyakap niya ito, na halos hindi makahinga sa higpit ng yakap. Samantala, sa wakas ay lumabas na si Bas Baza sa kanyang silid at nalaman na hiniling ng kanyang ama sa Demon King na tanggalin siya dahil sa pagiging incompetent. Dahil sa kanyang kakayahan, gumuho ang hukbo ng demonyo pati na ang kaayusan ng lipunan, at sinabi ng katulong na kung narito si Daryl, malulutas pa rin ang mga bagay-bagay. Sinubukan ni Bas Baza na huwag pansinin siya at inutusan ang chef na maghanda ng pagkain para sa kanya, ngunit sinabi ng chef na matagal nang hindi nababayaran ang kanyang mga bayarin at maaaring matanggal siya sa kanyang trabaho, kaya hindi na siya makapagdagdag ng anuman sa kanyang mga sangkap. Dagdag pa ng chef, noong narito si Daryl, inaasikaso niya noon na lahat ng bill ay mabayaran sa tamang oras, at ngayon ay kailangan na nilang maging mas maingat sa paggamit ng kuryente. Nang marinig ang pangalan ni Daryl ay mas sumakit ang kalooban ni Bas Baza, at pinakawalan niya ang kanyang mahika upang pasabogan ang magarbong Demon Restaurant. Naglalakad siya palabas ng nasusunog na gusali na sinasabihan ng masama ang lahat sa pagpabor kay Daryl at pang-iinsulto sa kanya. Idineklara niyang pahihirapan niya ang lahat ng nang-insulto sa kanya, at dahil si Daryl ang higit na nang-iinsulto sa kanya, aagawin niya ang lahat sa kanya. Gamit ang librong hawak niya, na-awaken ni Bas Baza ang isang ipinagbabawal na kapangyarihan sa kanyang kanang mata at sinabi niya na ang pagpapaalis kay Daryl ay isang pagkakamali, at plano niyang itama ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanya.
Bumalik sa Loop Village, kinalimutan na nina Gran Baza at Alancel ang kanilang nakaraan, at masaya silang nakikipaglaro kay Gran habang pinapagamot ni Daryl ang kanyang mga pinsala. Ang dalawang matandang lalaki ngayon ay nakikipaglaban para sa atensyon ng kanilang apo, at si Alancel ay nagseselos dahil ang kanyang apo ay ipinangalan sa isang demonyo. Nairita si Gran sa dalawang matandang lalaki at nagsimulang umiyak dahil kailangan niyang mapalitan ang kanyang lampin. Pagkatapos, tinawagan ni Rezet si Daryl, at gusto rin siyang makausap ni Gran. Dahil dito, naiinggit ang kanyang mga lolo, at nagbanta si Gran Baza na susunugan si Rezet ng napakalutong dahil sa pagiging masyadong malapit sa kanyang apo nang walang pag-aaprobo niya. Nang maglaon, ang lahat ay naghapunan ng sama-sama, at nalaman ni Daryl na ang kanyang tatlong ama ay nagiinuman ng magkasama, kasama si Invel sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na lalaki sa panahong ito. Nagsimula silang uminom, ngunit nawasak ang beer mug ni Invel habang nakikipag-cheers siya ng inuman kina Alancel at Gran Baza. Medyo may tama na sila at nakikipagsaya, at pagkatapos ay nagsimulang mag-usap tungkol kay Daryl. Ikinwento ni Gran Baza ang mga anekdota ng pagkabata ni Daryl, at pinasalamatan ni Alancel ang kanyang dating kaaway sa pagpapalaki sa kanyang anak bilang isang mabuting tao. Nagkamayan sila, nakalimutan ang lahat ng nangyari sa pagitan nila noon. Pagkatapos ng kanilang kasiyahan sa gabi, tinulungan ni Daryl si Malika sa mga pinggan, ngunit dahil nasasaktan pa rin siya sa kanyang mga sugat, nilagyan niya ulit ng gamot ang mga sugat nito. Sinabi ni Malika na kung hindi niya tatay sina Alancel at Gran Baza, kanina pa niya sila sinuntok dahil sa pagiging walang ingat, at pagkatapos ay hinawakan ang noo ni Daryl dahil kaya niyang hawakan ang lahat. Umalis siya, at sinubukan ni Daryl na kainin ang kanyang pagkain, ngunit pagkatapos ay pumasok si Zeb sa silid. Tinanong niya ito kung kamusta siya, at nag-aalala si Daryl sa kanya dahil dumaan siya sa ilang nakakatakot na karanasan sa maghapon. Gayunpaman, ang tanging nananatili sa kanyang isipan ay nang protektahan siya ni Daryl at sinabing mahalaga ito sa kanya. Naisip ni Zeb na ito ang paraan ni Daryl para ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya, at sinabi nito sa kanya na pag-iisipan niya ang maging pangalawang asawa nito. Sinubukan ni Daryl na alisin ang pagkalito, ngunit si Zeb ay lumipad na humahadjadjak sa sarili dahil tinutokso lang siya nito. Kinaumagahan, lahat ay nagtitipon sa almusal, at hiniling ni Liddy kay Alancel na sanayin muli siya ngayon. Gustong malaman ni Daryl kung may balak pa ba siyang lumaban matapos malaman na hindi lahat ng demonyo ay masama. Sigurado pa rin si Liddy na ang pagkatalo sa Demon King ang kanyang misyon, at tinanong ni Daryl kung ano ang problema ng bayani sa Demon King. Ipinaliwanag ni Alancel na ang lahat ng mga bayani ay itinuro na ang hari ng demonyo ang pinagmumula ng lahat ng pagdurusa sa mundo, na dapat alisin upang magdala ng kapayapaan sa lahat. Gayunpaman, iyon ang sinabi ng aklat-aralin, at alam ni Alancel na ang Demon King ay nagtataglay ng pinakamalakas na kapangyarihan at karunungan sa lahat ng nilalang sa mundong ito. Nais siyang tapusin ang Center Guild at nakawin ang kanyang kaalaman at kapangyarihan para gawing mas mahusay ang mga tao. Sinasabing ang Demon King ang siyang nagbigay ng regalo ng magic sa mga demonyo at sa pagpuksa sa kanya, maaaring makuha din ng mga tao ang mahika nito. Kinumpirma ni Gran Baza na may ganoong alamat kahit sa kanyang panig, ngunit walang makapagkumpirma nito. Iminumungkahi ni Daryl na maaari nilang tanungin ng direkta ang Demon King, at nabigla si Liddy nang marinig na ang orihinal na Demon King ay buhay at namumuno pa rin. Napagtanto niya na maaaring siya ay isang nilalang na lumalampas sa oras, at ang pagkatalo sa kanya ay maaaring isang imposibleng gawain. Nang makita siyang nag-aalala, iminumungkahi ni Alancel na isuko niya ang hindi makatwirang pakikipaglaban, ngunit tumugon si Liddy na gusto niyang lumakas at malaman ang katotohanan tungkol sa hari ng demonyo upang malaman ang mga bagay-bagay. Biglang kumatok si Gashete sa pinto at ipinaalam kay Daryl na inatake ng mga halimaw ang minahan ng Mithril, at kailangan nila itong protektahan. Sinabihan siya ni Daryl na maghanda ng isang squad na sasamahan sila at hiniling kay Zeb na ay teleport sila sa minahan. Inilipad ni Zeb si Daryl at ang iba pa sa lokasyon ng minahan, ngunit napilitan siyang huminto habang ang init na nagmumula sa isang makademonyong dragon ay nagpapasakit sa kanyang balat. Laking gulat ng lahat nang makita ang dragon, at sinabi ni Gran Baza na hindi na nila ito maaaring lapitan mula sa ere. Nakarating sila sa mga tarangkahan ng minahan sa paglalakad, at nalaman ni Daryl mula sa mga sugatang sundalo na ang mga knockers ay nakulong pa rin sa loob. Siya ay nag-aalala tungkol sa kanila at umalis upang iligtas sila habang ang iba sa kanyang grupo ay nagpasya na harapin ang dragon.
Pansamantala, kumakbo si Daryl sa minahan na nagnanais na iligtas ang mga knockers, at sinamahan siya ni Alancel, na sinasabing gusto niyang alagaan ang kanyang anak ng higit pa kaysa sa gusto niyang labanan ang dragon sa labas. May ilang hinala si Grand Baze tungkol sa pinagmulan ng dragon, ngunit hindi makapaghintay si Lady para sa mga reinforcements at nagmamadaling talunin ito. Hiniling niya kay Zeb na tulungan sila, at gumawa siya ng mga foothold para sa kanila gamit ang magic. Inatake ng spear guy ang dragon gamit ang kanyang sibat, ngunit wala itong epekto, at pagkatapos ay ginamit ni Lady ang Skyrinch attack dito. Kahit na ang kanyang pag-atake ay nabigo na gumawa ng isang gasgas sa dragon, at iniligtas sila ni Zeb mula sa counter-attack ng dragon sa pamamagitan ng paglipad sa kanila sa kaligtasan. Ang dragon ay gumagamit ng kanyang fire breath sa kanila, at ang shield girl ay tumalon upang protektahan ang kanyang partido. Agad na nasunog ang kanyang baluti, at pumasok si Grand Baze upang iligtas sila. Ginagamit niya ang kanyang mahika upang kontrolin ang apoy ng dragon at hinahamon ito sa isang labanan, tinutugunan ito sa pangalan ng mahiwagang apoy na Beast Salamander. Samantala, nakarating na sina Daryl at Alancel sa minahan kung saan buhay pa ang mga knockers, ngunit nasa kabilang bahagi sila ng tambak ng mga durog na bato. Sinubukan ni Alancel na alisin ang mga durog na bato gamit ang kanyang mga kakayahan, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang malaking dragon sa tabi nila. Sinabi ni Daryl na kailangan nilang harapin ito bago iligtas ang mga knockers, at ang ama at anak ay ginagamit ang kanilang Emperor Sky Attack ng magkasabay para patumbahin ang dragon mula sa langit. Nagulat ang lahat nang bumagsak ang dragon sa lupa, at pagkatapos ay tumayo si Daryl sa harapan nito nang walang takot. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa dragon sa pagtatangkang pakalmayan ito, ngunit biglang nagbago ang ugali ng dragon, at nang maabot na nito si Daryl tumalikod ito at lumipad patungo sa pugad nito. Masaya ang lahat na nanalo sila, ngunit sinabi ni Lady na naramdaman niya ang isang bagay na parang puot na nagmumula sa dragon. Walang naramdamang galit si Daryl, ngunit may naramdaman siyang kakaiba dito. May kutob si Grand Baza, at nagpasya siyang bumalik sa Demon King's Castle kasama si Zeb para mag-imbestiga, at naging abala ang grupo ni Daryl sa pagliligtas sa mga knockers. Tuwang-tuwa ang mga knockers sa pagkaliligtas at pinuri si Daryl bilang kanilang tagapagligtas, ngunit nakonsensya siya na hindi niya nagawang protektahan ang lahat. Sinasabi ni Alancel ang kanyang nararamdaman, at pinayuhan niya ang kanyang anak na huwag gawin ang lahat ng responsibilidad sa kanyang sarili. Iminungkahi niya kay Daryl na humingi ng tulong sa iba kung kinakailangan, ngunit pagkatapos ay isang lalaki ang nagulat na ang kanyang kaibigan ay nawawala. Huli siyang nakita sa mga minahan, at hinanap siya ni Daryl kasama ang mga knockers at iniwan ang ibang bagay sa kanyang ama. Sa kabilang banda, bumalik na si Grand Baze sa kanyang mansyon, at nakita niya si Bas Baze na may na-awaken na demonyong mata at may tato sa mukha. Tinanong niya ang kanyang anak kung pumasok siya sa Chamber of Secrets, at nang nagkunwaring walang ideya dito si Bas Baze, sinuntok ni Grand Baze ang pader para bigyan siya ng babala. Hindi alam ni Zeb ang tungkol sa Chamber of Secrets, at sinabi sa kanya ni Bas Baze na ito ay isang lihim na silid na nakatago sa loob ng Demon King's Castle. Naglalaman ito ng pinakamakapangyarihang uri ng magic spells na tinatawag na hex. Ang mga hex ay makapangyarihan at nagbibigay sa gumagamit ng mahusay na kapangyarihan, ngunit may kasamang malaking panganib, kaya't ito ay naselyuhan. Sinabi ni Grand Baze na mayroong isang hex na nagpapahintulot sa isang demonyo na kontrolin ang isang mahiwagang hayop sa kanila, at sinasabi niyang naramdaman niya ang kalooban ni Bas Baze mula sa salamander sa minahan. Tinanong niya ang kanyang anak kung ito ang kanyang ginawa, at hindi ito itinanggi ni Bas Baze. Naiinis na si Grand Baze sa kanyang pag-uugali, at nagrereklamo siya na kahit may talento siya sa magic, hinahayaan niya itong masayang hindi tulad ni Daryl, na ginagamit ang lahat ng husto. Ang mga salitang iyon ay naging masakit para sa kanya, at naalala ni Bas Baze ang isang pangyayari mula sa kanyang pagkabata na nagpakumbinsi sa kanya na ang kanyang ama ay mas pinapaboran si Daryl kaysa sa kanya. Lalong tumindi ang kanyang paninibugho, at nagalit siya sa kanyang ama, na inaakusahan siya na pumanig sa mga tao tulad ng nakita niya sa kanya sa pamamagitan ng mga mata ng salamander. Walang pakialam si Grand Baze sa kanyang mga akusasyon, at sinabi sa kanya na ang paggamit ng Spirit Synchronization Hex upang kontrolin ang mga halimaw ay nagpapahina sa isip at katawan ng isang tao. Binalaan niya si Bas Baze na sa lalong madaling panahon siya ay magiging hindi matatag ang kanyang pag-iisip, at hindi na niya matukoy ang sarili sa ibang tao.
Itinuring na hindi karapat-dapat si Basbaza na maging isang demonyong general dahil gumamit siya ng ipinagbabawal na hex, at inilagay niya sa panganib ang buhay ng maraming inosenteng demonyo at tao. Inatake siya ni Granbaza gamit ang kanyang mahika sa apoy, ngunit ipinatawag muli ni Basbaza ang salamander, at sinisipsip ng halimaw ang fire attack. Ipinahayag niya na tatapusin niya ang dating bayani at ang kasalukuyang bayani sa isang pagsalakay, at iyon ay higit pa sa sapat upang patunayan ang kanyang mga kakayahan sa lahat. Si Basbaza ay sumakay sa salamander at lumipad palayo kahit na ang kanyang ama at si Zeb ay sinubukang makipag-usap sa kanya. Samantala, hinahanap ni Daryl at ng mga knockers ang mga nawawalang tao sa loob ng minahan, ngunit nagsimulang dumagundong ang minahan, at nagpa siya silang tumakas. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang nagsasabi sa kanila na huminto, at si Daryl ay lumingon upang mahanap ang isang higanteng stone face na nakausli sa mga dingding ng minahan na gustong makausap si Daryl. Itinatanggi niyang kilala niya ang sinuman sa pangalang ito at tumakas habang bitbit ang mga knockers. Ginagamit ng stone face ang kapangyarihan nito para harangan ang kanilang daan at pagkatapos ay ipinakilala ang sarili bilang ang mahiwagang Earth Beast Gigantomachia. Sinisisi niya si Daryl sa kamakailang pag-atake ng mahiwagang apoy na Beast Salamander, na sinunog ang kanyang katawan kahit na sila ay dating magkaibigan. Humihingi ng tawad si Daryl sa anumang ginawa sa kanya ng dragon, ngunit hindi siya naniniwala na kasalanan niya iyon. Sinabi ng Earth Beast na sinasalamin ng Salamander ang galit ng caster na tumawag dito, at ang galit na iyon ay nakadirekta kay Daryl. Gayunpaman, binalaan siya ng Earth Beast tungkol sa isang malaking panganib na paparating sa Look Village at hiniling sa kanya na ipakita sa kanya ang isang piraso ng mithril na sinasabi niyang bahagi ng kanyang katawan. Inilabas ni Daryl ang kanyang Hermes sword, at ang Earth Beast ay natulala at namangha nang makita kung gaano kaganda ang pagkakagawa nito. Ibinibigay niya ang kanyang mga kapangyarihan sa sandata ng mithril, at inaalis ang ilang mga paghihigpit sa istruktura nito upang gawin itong mas malakas. Maraming tanong si Daryl, ngunit tumanggi ang Earth Beast na sabihin sa kanya ang anumang bagay at pagkatapos ay nawala, at naging normal ang minahan. Samantala, nahanap na ng mga knockers ang nawawalang tao, at habang pinupuntahan nila siya para iligtas, si Daryl ay nakatanggap ng tawag mula kay Granbaza na nagpahayag na si Basbaza ang nag-summon sa dragon at nagpadala nito dito. Sinabi sa kanya ni Granbaza ang tungkol kay Basbaza, na gumagamit ng ipinagbabawal na hex para kontrolin ang isa sa 4 na elemental magic beast para tapusin ang mga bayani. Napagtanto ni Daryl na ang kakaiba na pakiramdam na natamo niya mula sa salamander ay kung ano ang dati niyang nararamdaman mula kay Basbaza, at napagtanto niya na hinahabol siya nito. Ngayon naiintindihan na niya na ito ang panganib na papalapit sa Look Village dahil gusto ni Basbaza na sirain ang lahat ng bagay na mahalaga kay Daryl. Umuwi si Daryl at sinabihan ang kanyang biyenan na ilikas ang lahat ng mga taga-nayon habang pinupuntahan niya ang kanyang adoptive na kapatid. Inihanda na ni Malika ang kanyang mga gamit, at isinuot nito ang kanilang singsing na pangkasal sa kanyang daliri bilang kilos para sabihin sa kanya na lagi siya nitong kasama. Nagpaalam na ito sa kanya, sinasabi sa kanya na tatapusin ang kanyang laban ng mabilis at pagkatapos ay babalik sa kanya ng ligtas. Nakatayo si Daryl sa tarangkahan ng Look Village kasama ang mga adventurer at ang partido ni Lady na naghihintay sa pagpapakita ng dragon. Malapit na itong dumating sa kanila, at sa ibabaw nito ay si Basbaza. Casual niyang binati si Daryl at pagkatapos ay nagreklamo tungkol sa sobrang dilim para makita ang kanyang mukha, at gumamit ng malawak na hanay ng mga mapanirang spells bilang isang bumbilya. Alam na alam ni Alancel ang spell na iyon mula sa mga pakikipaglaban niya kay Granbaza, at iniisip niya kung ang lakas ni Basbaza ay katulad sa kanyang ama. Gusto niyang talunin ang Fire General, ngunit gusto lang itong kausapin ni Daryl ng mapayapa. Napansin ni Basbaza ang kanyang singsing sa kasal at nagsimulang pumalakpak habang binabati siya. Walang naiintindihan si Daryl, at lalo siyang ginulo ni Basbaza sa kanyang hindi magkatugmang mga salita tungkol sa kung paano mas nasesire ang mga taong may mas malaking responsibilidad kapag nasira sila. Ipinahayag niya na tatapusin muna niya ang asawa ni Daryl at pagkatapos ay susunugan ang kanyang nayon bago siya tatapusin. Naalala ni Daryl ang kahilingan ni Granbaza na alagaan ang kanyang kinakapatid, at talagang gusto niyang tuparin ang kahilingan, ngunit ngayon ay hindi niya magagawa iyon. Inilabas niya ang kanyang aura at ginawang latigo ang kanyang Hermes sword, determinadong pigilan si Basbaza kahit anong mangyari.
Bilang tugon, inutusan ng demonyong general ang salamander na lumipad patungo sa nayon at gawin itong abo. Ginamit ni Daryl ang kanyang latigo upang hulihin ang binti ni Salamander, ngunit kumpiyansa si Basbazen na wala siyang magagawa sa kanyang napakahinang sandata. Gayunpaman, humingi ng tulong si Daryl mula sa kanyang mga kaibigang gumagamit ng mahika, at inihagis ang dragon sa lupa nang nakabalik na sina Zeb at Granbaze sa nayon upang i-back up siya. Ginagamit ni Daryl ang Skyrinch attack kay Basbaze, na kinontra ito sa kanyang pag-atake ng apoy. Patuloy silang naglalaban, at hinayla siya ni Daryl palayo habang hinihiling niya sa kanyang mga kaibigan na harapin ang magical beast. Naihiwalay na sila sa iba, at doon humingi ng tawad si Daryl kay Basbaze, sa pag-aakalang nanas siya dahil sa Mithril Mine incident. Gusto niyang gawing tama ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga opisyal na negosasyon, ngunit nalaman na hindi alam ni Basbaze na siya ang nasa likod ng insidente. Napaisip si Daryl at tinanong siya kung bakit siya naiinis sa kanya kung hindi dahil sa Mithril incident. Ipinahayag ni Basbaze na ang kanyang misyon ay hindi gaanong kaliit, gusto niyang itigil ang digmaan ng mga tao at demonyo sa pamamagitan ng pagpaslang sa mga bayani, at pagsira sa sangkatauhan upang siya ay purihin bilang ang pinakadakilang demonyong general sa kasaysayan. Gayunpaman, nararamdaman niyang kailangan niyang tapusin si Daryl bago iyon dahil nabigo siyang maalis ito ng maayos sa huling pagkakataon. Inactivate ni Basbaze ang kanyang magic at naglulunsad ng mga bowl ang apoy kay Daryl na dinepensahan ang mga ito gamit ang kanyang espada, ngunit isang malakas na fireball ang tumama sa kanya sa kabila ng kanyang pagharang at nagdulot sa kanya ng pinsala. Si Basbaze ay naglunsad ng mga bowl ang apoy sa kanya at itinulak si Daryl sa kagubatan. Gumagamit siya ng isang malakas na pagsabog sa ilalim ng lupa upang ilunsad siya sa hangin, at pagkatapos ay tinatangay siya ng isa pang malakas na spell. Bumagsak si Daryl sa kalapit na mga burol, ngunit hindi siya gaanong napinsala. Si Basbaze ay humarap sa kanya upang ipaliwanag ang kanyang maluwalhating masamang plano. Una siyang gumugol ng isang buong taon sa pagsubok na hanapin ang Spirit Synchronization Hex sa Chamber of Secrets, at pagkatapos ay naglakbay sa buong mundo para hanapin ang Salamander at supilin ito. Sa halip na matakot, humanga si Daryl sa kanyang pagsusumikap at dedikasyon. Pinupuri niya si Basbaze, na tinawag siyang pinaka-talented at masigasig na magic user na nakita niya, ngunit idinagdag na siya ay medyo walang pakialam sa kanyang nasa paligid. Pakiramdam ni Basbaze ay nakakapagpakumbaba ang kanyang mga salita at gumagamit siya ng malakas na magic ng apoy habang sinasabi niya sa kanya na tumahimik. Naalala ni Daryl ang kanyang masayang buhay sa nayon at tumanggi siyang matatapos ang kanyang buhay na hindi lumalaban. Pinakawalan niya ang Emperor Sky Attack kay Basbaze at tinatangay siya ngunit nag-aalala pa rin siya sa kanya. Biglang, isang malakas na bug zone ng hangin ang nagbuga ng lahat ng usok mula sa nakaraang pagsabog, at nakita ni Daryl si Basbaze na nagpapalabas ng kakaibang enerhiya. Sa kanyang galit, nagsimula siyang magbago, na may mga sungay na tumutubo mula sa kanyang ulo at isang makapal, maskuladong buntot na lumalabas sa kanyang likod. Sinabi ni Basbaze na ito ang kanyang ultimate trump card na itinago niya para tapusin ang mga bayani, at hindi niya akalaing gagamitin niya ito ng napakaaga. Si Daryl ay nabigla at natakot habang nakikita niya ang nagbagong si Basbaze, at iniisip niya kung ano ang susunod na mangyayari. Kasabay nito, ang iba pang mga grupo ay humaharap sa Salamander. Ang gumagamit ng shield mula sa partido ni Lidi ay naglalagay ng maraming hadlang sa paligid ng dragon upang hindi ito makakalipad at ma-attack sila mula sa langit. Umuungal ang Salamander para takutin siya, ngunit naglunsad si Gashete ng isang malapad na arrow upang pilitin itong isara ang bibig nito. Nang makitang binibigay ng lahat ang kanilang lakas, kakaiba ang pakiramdam ni Alancel na sa wakas ay makakalaban na siya ng walang puot sa kanyang damdamin. Higit pa rito, siya ay nakatayo sa tabi ng kanyang pinakamalakas na kaaway. Napansin din ni Granbaze na kaakit-akit ang ideya ng isang pagsasanib puwersa ng tao at demonyo, at pagkatapos ay sumali ang dalawang matandang lalaki sa labanan. Iniwasan nila ang fire breath ng dragon at tumalon patungo dito. Naglunsad si Alancel gamit ang kanyang magic ng napakabilis ng kidlat at pagkatapos ay tinamaan ito ng isang pag-atake na tinatawag na Thunderbolt Attack. Ang pag-atake ay nagiging sanhi sa Salamander na mawalan ng balanse at magambala. Gamit ang pagkakataon na iyon, naghahanda si Granbaze ng isang malakas na spell at naglulunsad ng isang haligi ng hellfire mula sa ilalim ng mga paa nito.
Ang pag-atake ay namamahala upang talunin ang salamander, kahit na ito ay isang uri din ng apoy. Ang lahat ay namangha sa kapangyarihan ng matandang general, ngunit pagkatapos ay napansin nila ang isang higanteng fireball at ang maliwanag na haligi ng aura sa ibang tanawin. Balik sa kinaroroonan ni Daryl, napagtanto niya na ang demonyong hitsura ni Basbaze ay dahil sa hex. Inatake siya ni Basbaze gamit ang isang buntot, at hinaranggan ni Daryl ang kanyang pag-atake. Pareho silang tumalon, at tinawag ni Basbaze si Daryl na isang mahinang nilalang na hindi maaaring gumamit ng magic. Ang katotohanan na patuloy siyang nakangiti kahit pagkatapos noon ay nagpapagalit sa kanya. Hinarang ni Daryl ang kanyang fire attack ngunit hinampad siya ni Basbaze gamit ang kanyang buntot. Sinabi niya sa Demon General na wala siyang talent habang nasa kanya ang lahat. Pero wala sa mood si Basbaze na makinig sa kanyang sinasabi, at ginagamit niya ang signature Hellfire magic ng kanyang ama, at napagtanto ni Daryl na dapat niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ito. Inilalagay niya ang kanyang aura sa kanyang Hermes sword, at ito ay nagiging isang napakahabang talim ng liwanag. Inilunsad ito ni Daryl kay Basbaze, at niyanig ng malaking pagsabog ang buong lugar. Ngunit ang bola ng Hellfire ay hindi pa naglalaho, at sa halip na matalo, ang Demon General ay nagbagong anyo pa. Iniisip ni Daryl na ang kanyang nakaraang pag-atake ay nagpabilis sa proseso ng Hex, at ngayon ay parang isa ng magical beast si Basbaze. Sinugod niya si Daryl ng napakabilis at pinabagsak ito sa lupa bago ito itinapon sa kalapit na burol. Hinatake din siya ni Basbaze doon, at habang pinipigilan siya ni Daryl, hiniling niya na itigil na niya ang pagdudulot kay Grandbaze ng anumang paghihirap. Lalo niyang ikinagalit nito, at pagkatapos ay biglang natagpuan ni Daryl ang kanyang sarili sa loob ng mga alaala ni Basbaze. Sa kanyang mga alaala, siya ay isang bata pa na nag-e-enjoy sa grand welcome na nakukuha ng kanyang ama. Nais ng maliit na Basbaze na maging isang dakilang demonyo tulad ng kanyang ama, at sinabi sa kanya ni Grandbaze na kailangan niyang maging general ng Transcendental Tempest para doon. Napagtanto ni Daryl na maaaring ito ay dahil sa hex magic na nagiging hindi matatag at humihila ng iba dito. Nagpatuloy ang mga alaala, at natagpuan ni Daryl ang kanyang sarili sa silid ng 10 taong gulang na Basbaze. Kababalik lang ni Grandbaze mula sa isa sa kanyang mga ekspedisyon, at nang lumabas ang bata upang salubungin ang kanyang ama, nakita niya itong kasama ni Daryl. Sinabi ni Grandbaze sa kanyang anak na ituring ang lalaki gaya ng isang nakatatandang kapatid at makinig sa kanyang sasabihin. Nasaktan si Basbaze dahil napagtanto niya na habang matiyagang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang ama, kasama niya ang kanyang pangalawang anak. Nagpasya siyang magtrabaho ng husto upang sumali sa demonyong hukbo at makasama ang kanyang ama, ngunit hindi iyon nababagay sa kanyang ina na nadama na hindi siya pinapansin ng kanyang sariling pamilya. Si Basbaze ay nagpatuloy pa rin sa pagsali sa hukbo ng demonyo at naging isa sa 4 na general. Ngunit nagretiro ang kanyang ama at muli siyang iniwan sa pangangalaga ni Daryl. Nalungkot siya dahil ayaw ng kanyang ama na manatili siya sa tabi niya. Matapos makita ang lahat ng ito, sa wakas ay naunawaan ni Daryl ang kanyang nararamdaman. Napagtanto niya na si Basbaze ay palaging nag-iisa at nagnanais ng pagmamahal, at hindi ito napansin ng lahat. Naawa si Daryl sa kanya, ngunit nabasa ni Basbaze ang kanyang iniisip at umatras na sinasabi sa kanya na huwag nang maawa sa kanya. Nakikita niya ito bilang paraan niya para maabot si Basbaze at inaatake siya, habang ipinapaulam niya sa kanya na palaging nag-aalala si Grandbaze sa kanya. Ikinukumpara pa siya ni Daryl kay Alancel na inakala na kinuha ng mga demonyo ang anak niya, ngunit ito pala ay kaso lamang ng hindi pagkakaunawaan. Wala sa mga iyon ang gumagana kay Basbaze, ngunit pagkatapos ay nagsimulang umilo ang mithril glove ni Daryl, at naabot ng kanyang mga alaala ang demonyong general. Nakita ni Basbaze ang batang si Daryl na laging balisa dahil hindi siya ang tunay na kapamilya ni Grandbaze at hindi man lang siya marunong gumamit ng mahika. Ang pinakamaliit na magagawa niya para sa kanyang adoptive father ay ang huwag magdulot ng anumang gulo, at patuloy na ngumiti upang bigyan siya ng kapayapaan ng isip. Nagbago ang lahat ng una niyang makilala si Basbaze. Pagkatapos ng pagkikitang iyon, nagsimulang maramdaman ni Daryl na parang siya talaga ang kanyang nakatatandang kapatid at anak ni Grandbaze, at sa wakas ay nakahanap na siya ng pamilya. Nagmamadali si Daryl kay Basbaze sa mundo ng panaginip at sinabi sa kanya na oras na niya para bigyan siya ng layunin at suporta.
Nagsisimula ng gumuho ang kanyang transformation, at naalala ni Basbaze kung paano niya tinanggihan na maging kaibigan niya si Daryl noon, at sa tingin niya ay kung mas tinatanggap niya ito, magiging iba ang mga bagay sa pagitan nila. Bumalik siya sa kanyang normal na anyo, at muling inabot ni Daryl ang isang kamay ng pakikipagkaibigan sa kanya. Iniaabot din ni Basbaze ang kanyang kamay, ngunit nang hahawakan na niya ito, kumilos ang Hex, at nakaramdam siya ng pamamanhid sa kanyang ulo. Pinalaya ni Salamander ang sarili mula sa kanyang kontrol, at ngayon ay sinisipsip niya ang enerhiya ng Hellfire Sphere upang mabawi ang lakas nito. Ang dragon ay ganap na lumalakas at naglalabas ng marahas na pagsabog ng enerhiya, at nararamdaman ni Basbaze ang lahat. Agad siyang lumipad patungo sa Salamander, at sinundan siya ni Daryl. Dama po si Basbaze sa ibabaw ng dragon at gumamit ng isa pang hex upang pagsamahin ang kanyang katawan sa katawan ng halimaw. Binabalaan siya ni Granbaze na huwag gawin ito, dahil ang Body Fusion Hex ay magbibigay sa kanya ng pansamantalang kontrol sa dragon, ngunit sa lalong madaling panahon ay maa-absorb siya dito. Lumipad si Basbaze kasama ang dragon, at dumating si Daryl sa eksena sa ilang sandali. Sa wakas ay natauhan na ang demonyong general, at plano niyang isakripisyo ang sarili para itama ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya sa kanyang buhay, pero natutuwa din siya na nakausap niya ng lantaran si Daryl. Biglang, nakita niya ang kanyang sarili na napaalis sa katawan ng dragon at napansin niya si Granbaze na gumagamit ng hex upang duminahin ang Salamander. Ang paggamit ng hex ay nagdudulot ng pinsala sa matandang demonyo, at habang sinusubukan ng dragon na palayain ang sarili mula sa kanyang kontrol, pumunta si Daryl doon sa tulong ni Zeb at ginamit ang kanyang pinakamakapangyarihang Emperor Sky Attack para talunin ito. Pinapanatili ni Zeb ang sarili at si Daryl na lumutang sa ere, at sa ilang sandali, niyakap ni Granbaze si Basbaze, na pakiramdam niya ay para siyang bata muli sa kanyang tahanan. Nakarating na kay Malika ang balita ng pagkapanalo ni Daryl na naghahanda ng kanyang pinakamasarap na pagkain para ihain sa kanyang asawa. Nang malaman niya na nasa labas siya, sumugod siya sa kanya, sinira ang kanilang pintuan. Nagulat si Daryl nang makitang tumatakbo ito patungo sa kanya, at nagpasya siyang tanggapin ang kanyang supersonic na yakap kahit na ang halaga nito ay ilang mga bali ng buto. Nakapagtataka, marahang niyakap siya nito, at ilang segundo lang ay ibinaba ni Daryl ang kanyang depensa bago halos tapusin siya sa higpit ng yakap nito. Matapos malutas ang lahat sa nayon, pumunta si Basbaze sa Demon King upang tanggapin ang parusa sa lahat ng kanyang mga krimen. Iba na ngayon ang itsura ng Demon King kumpara sa nakita niya noong nakaraan, at ito ang nagpapatunay na mas lumakas at nagmature si Basbaze. Narinig ng Demon King ang kanyang mga pakiusap para sa isang makatarungang parusa, at gumamit siya ng isang sinaunang spell upang buksan ang mga pintuan ng impyerno sa ilalim ng mga paa ng demonyong general. Ang mga nananakot at masasamang espiritu ay nagsimulang sumilip sa labas ng gate, at sinabi ng Demon King kay Basbaze na sila ang dating miyembro ng apat na general na nakagawa ng mabibigat na kasalanan tulad niya, at hinatulan sila ng walang hanggan sa impyerno. Inaalok niya kay Basbaze ang pagpili sa pagitan ng pagsisimula ng kanyang buhay bilang isang demonyong general at pag-aayos ng kanyang mga pagkakamali, or pagdurusa sa impyerno. Pinasalamatan siya ni Basbaze para sa kanyang awa ngunit pagkatapos ay sinabi na ang kanyang mga krimen ay hindi karapat-dapat na patawarin, kaya dapat niyang piliin na pumunta sa impyerno. Naniniwala siya na ang pagkalikot sa mga hex at pagsisikap na supilan ang mahiwagang fire beast na Salamander ay isang krimen na hindi maaaring balewalain, at ang impyerno ang tanging angkop na parusa para sa kanya. Ang isa sa mga espiritu mula sa impyerno ay humawak sa kanyang binti, ngunit ginamit ng Demon King ang kanyang kapangyarihan para ibalik ito sa kinauupuan nito. Nakita niyang boring ang sagot ni Basbaze dahil pinaplano niyang pasayahin siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng maling pag-asa, at pagkatapos ay nasisiyahan sa hitsura ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha nang hindi inaasahang mahulog siya sa impyerno. Ang kanyang tugon ay nagpabago sa kanyang isip, at hinatulan niya si Basbaze na ipatapon sa Demon Army tulad ng dati niyang pagpapatapon kay Daryl. Si Basbaze ay umalis mula sa silid ng Demon King, nakita ang kanyang ama at ang kanyang alagang ibon na naghihintay sa kanya. Dumiretso sila sa bahay ni Daryl kung saan nagsasaya ang lahat. Natuwa si Daryl nang marinig na maayos ang nangyari sa hari ng demonyo, at nang ipapakilala na niya ang kanyang anak kay Basbaze, pinutol ni Lady ang kanilang pag-uusap. Pinaalalahanan niya si Basbaze na ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng hindi maibabalik na pinsala sa isipan ng mga tao sa nayon.
Gustong panagutin ni Gran Baza ang mga ginawa ng kanyang anak ngunit pinigilan niya ito at humingi ng paumanhin sa lahat ng nagawa niya. Sa sandaling iyon, nagising si Gran, at ipinakilala siya ni Daryl kay Basbazer. Gusto ni Gran na hawakan ng bagong bisita, at binibigkas niya ang kanyang mga unang salita habang tinatawag siyang Tito Basbazer. Ang mga salitang iyon ay nagpapaalala sa kanya ng mga alaala ni Daryl, at sa wakas ay napagtanto ni Basbaza ang pakiramdam na matanggap sa pamilya ng isang tao pagkatapos na walang mapuntahan sa mahabang panahon. Siya ay napagtagumpayan ng pagsisisi at nagpasya na tabyusin ang kanyang mga krimen, at sa wakas ay tinatanggap ng lahat na siya ay nagbago para sa kabutihan. Sinabi ni Malika na sinabi ni Gran ang kanyang mga unang salita ngayon, at nangangailangan ito ng isang engranding pagdiriwang. Alam ni Daryl ang eksaktong bagay para mapaganda ang mga pagdiriwang, at inutusan niya si Gashete na ipinta ang kanilang larawan ng pamilya gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagpipinta. Naniniwala si Daryl na babalikan nila ang larawan at maaalala ang araw na sinabi ni Gran ang kanyang mga unang salita at naging kumpleto ang kanilang pamilya. Nagparty sila para ipagdiwang ang masayang araw, at kinaumagahan, umalis si Basbazes sa kanyang paglalakbay upang tabyusin ang kanyang mga kasalanan. Gusto niyang tulungan ang mga tao at mga knockers na napinsala niya sa kanyang walang pag-iisip na mga aksyon, pagkatapos ay maglakbay sa buong mundo, at maging higit na katulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Binabati siya ni Daryl ng good luck, at pagkatapos ay pinaalis siya ni Malika na may sapat na pagkain para sa maraming buwan. Sa wakas ay bumalik ang kapayapaan sa kanilang nayon at sa kanilang pamilya, ipinagpatuloy ni na Daryl at Malika ang kanilang maligayang buhay.